Si Haro ay isang nag-iisang talunan na tinaguri ang pinakawalang kwentang mangangaso ng halimaw sa kanyang akademya. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang mahawa siya ng isang virus na nagbigay sa kanya ng mga superpowered na kakayahan. Kaya, ginamit niya ang mga ito upang basagin ang mga halimaw sa araw at mga babae sa gabi. Mga isang dekada na ang nakalilipas, isang grupo ng mga tulisan ang nagbomba sa isang health facility na naging sanhi ng pagkalat ng isang hindi matatag na virus sa publiko. Tila, ang virus ay nakakaapekto lamang sa utak at naging sanhi ng milyon-milyong tao sa buong mundo na makaramdam ng mga nilalang na tinatawag na phantom, na mga supernatural na nilalang na umiiral sa metapisikal na antas. Simula noon, ang ilang mga bata ay nagsimulang magpakita ng mga kapangyarihan na may kakayahang labanan ang mga mapanganib na phantom habang ang mga hindi nakakapinsalang phantom ay mapayapang nabubuhay kasama ng mga tao. Lumipas ang ilang taon at si Haro ay nasa isang club na dalubhasa sa pangangaso ng mga phantom. Isang umaga, nagising siya ng kanyang homegirl phantom na nagngangalang Ruro, na nagpaalala sa kanya na mayroon siyang trabahong dapat tapusin sa akademya. Agad na nagbihis si Haro na parang si Flash at tumakbo palabas upang sumakay sa pinakamalapit na tren. Maya-maya pa, nakarating siya sa akademya at sumama sa kanyang partner na si Mai sa isang laban upang talunin ang isang mapanganib na phantom. Dito, iniwan ni Mai ang opens iba habang binibigyan si Haro ng sapat na oras upang magamit ang kanyang natatanging kakayahan, na nagpapahintulot sa kanya na gumuhit ng mga phantom at selyuhan ang mga ito. Bagamat pareho silang nagtagumpay sa pagsasara ng phantom, tinawag silang walang silbi ng kanilang mga kasama dahil kilala sila sa pagkatalo sa malalakas na phantom, at nakakainis ito kay Mai. Kalaunan, nagulat sina Haro at Mai sa kanilang instructor, si Hameno, at napagtanto na hindi sila mababayaran sa pagkatalo sa phantom dahil sinira nila ang ari-arian ng akademya noong laban. Nakakainis ito kay Mai dahil umaasa siya sa gantimpala upang mabuhay sa natitirang bahagi ng buwan. Pagkatapos ay iminungkahi niya kay Haro na mag-recruit sila ng mas maraming tao sa kanilang koponan upang magkaroon sila ng mas malaking pagkakataon na makumplito ang mga trabaho. Pagkatapos ng mga klase, umuwi si Haro at napansin ang isang cute na babae na nagngangalang Reina na napapalibutan ng isang grupo ng mga mapanganib na phantom. Habang sinusubukan niyang iligtas siya, lumaki ang bibig nito ng 6 na pulgada at sinipsip ang lahat ng phantom sa isang iglap, na ikinagulat ni Haro. Pagkatapos ay tumakbo siya palapit sa kanya at sinimulang purihin ang kanyang mga kapangyarihan, hiniling na sana ay phantom ang kanyang joystick para malunok niya. Kinatok siya ni Ruro dahil dito, kaya nag-reset siya at nagsimulang magmakaawa na sumali sa kanyang phantom hunting club, ngunit tumanggi si Reina. Habang sinusubukan niyang umalis, nawalan siya ng balanse at nadulas mula sa hagdan, kaya sinubukan ni Haro na saluhin siya, ngunit natambo siya sa ibabaw niya at nauntog siya dahil sa pagtingin sa kanyang mga plot armor. Kinabukasan, nakatagpo ni Haro si Reina sa akademya at nangakong ililibre siya ng tanghalian bilang paraan para magbago ang isip niya. Sa cafeteria, nilunok ni Reina ang pasta na kasing dami sa isang only samgyup at nasa sabik dahil hindi niya kayang bumili ng ganoong pagkain. Nang marinig ito, sinabi ni Haro sa kanya na maaari siyang mabayaran sa pagtatrabaho sa kanilang club. Kaya, naging interesado si Reina na sumali at kalaunan ay nakipagtulungan kay Mai para sa isang trabaho. Di nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang parang kung saan nakita nila ang isang set ng mga phantom na parang tambol na tumutugtog at sumasayaw. Nang makita sila, kinwestiyon ni Reina ang pangangailangang selyuhan sila dahil mukhang hindi sila nakakapinsala. Kaya ipinaliwanag ni Mai na ang mga phantom ay nagdudulot ng interference sa radyo at ito ay isang problema. Pagkatapos ay sumugod siya sa mga phantom upang lumaban ngunit madali siyang naitaboy dahil mayroon silang mga cable na nakakakuryente. Nang makita ito, isiniwalat ni Haro na ang mga phantom ay mga espiritu ng kagamitan na iniwan ng mga taong dating naglalaro sa kanila. Idinagdag pa niya na ang mga phantom ay sumasayaw upang ipahayag ang kanilang kalungkutan at ang tanging paraan upang maalis sila ay ang sumali sa kanilang sayaw. Dahil dito, sina Haro, Reina, at Mai ay sumali sa sayaw at nagawang makapasa sa unang round na kinabibilangan ng pagsayaw sa ilalim ng isang cable na nakakakuryente. Pagkalipas ng isang walang hanggan, si Haro at ang mga babae ay sumasayaw pa rin dahil hindi nasiyahan ang mga phantom sa kanilang mga galaw. Sa isa pang round, si Reina ay natalo dahil sa pagkapagod,
habang si Haru ay nagkamali sa paghawak sa cable at nakuryente, na iniwan ang kanilang kapalaran sa mga kamay ni Mai. Sa susunod na round, ang cable ay mas mababa kaysa dati, at si Mai ay natakot na sumayaw sa ilalim nito dahil ang kanyang mga kanyon ng asset ay nakaharang. Mabilis ang kanyang pag-iisip, sinimulan niya ang pagpapatalbog sa mga ito upang ang mga batas ng asset physics ay magpadaan sa kanyang mga asset sa cable nang hindi natupok hanggang maging abo. Matapos ang isang mapanganib na pagtatangka, nagtagumpay si Mai na makumplito ang sayaw. Kaya, natuwa ang mga phantom at pumayag na maselyuhan. Gayunpaman, dahil nakalimutan ni Haru ang kanyang sketchbook, nagboluntaryo si Reina na selyuhan ang mga phantom sa pamamagitan ng paghigop sa mga ito ng sabay-sabay. Kinabukasan sa paaralan, lumapit si Reina kay Haru upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang gig noong nakaraang araw. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa relasyon nito kay Ruro, ngunit sumingit si Ruro at nagsimulang magreklamo tungkol sa pinagmulan ng pangalan nito. Kaya, hinampas ni Haru si Ruro sa pader na parang lamok bago sinabi kay Reina na si Ruro ay isang peste lamang na hindi niya maalis. Nang sandaling iyon, isang bagong transfer student na nagngangalang Quito ang dumaan at pinigilan siya ni Haru at Reina upang batiin siya, ngunit iniwan lang sila ni Quito. Nakatitig kay Quito habang siya ay naglalakad, naalala ni Haru ang oras na sinabi sa kanya ni Himeno tungkol sa kung paano nagtataglay si Quito ng malalakas na kapangyarihan, ngunit mas gusto niyang maging isang Lone Ranger. Maya-maya, sinabi ni Himeno kay Haru at sa mga babae na ang mga security robot na naging mga phantom ay nagdudulot ng gulo sa isang inabandunang pasilidad at nais niyang harapin nila ito. Idinagdag din niya na papunta na si Quito sa pasilidad, ngunit gusto niyang tulungan nila si Quito dahil gusto niyang maunawaan ni Quito ang sukdulang kapangyarihan ng pagtutulungan. Samantala, dumating si Quito sa pasilidad at nakita ang mga robot na papalapit sa kanya. Binibigkas niya ang kanyang mga spell bago ay enchant ang mga ito upang magpakawala ng apoy upang sirain ang mga robot. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang kanyang spell sa mga robot at lumipat ang mga robot sa elimination mode upang atakihin siya. Nang sa tingin niya ay nawala na ang lahat ng pag-asa, biglang sumugod si Mai upang sipain ang ilan sa mga robot at ginabayan ni Haru si Quito na salubungin sila. Agad, tinanong ni Quito kung bakit sila nakikialam sa kanyang misyon ngunit nalaman niyang si Himeno ang nagpadala sa kanila. Mas maraming robot ang lumapit sa kanila kaya nalaman ni Haru na ang mga robot ay mga multiplier at kakailanganin nilang alisin ang pangunahing robot upang sirain ang iba. Mabilis na sinubukan ni Quito ang kanyang spell sa pangunahing robot, ngunit hindi ito gumana tulad ng dati. Kaya, tinanong ni Ruro si Haru kung bakit ito ganoon dahil siya ang residente ng Google na nagkatawang tao ng grupo. Sumagot si Haru na malamang na naglalabas ang mga robot ng isang baligtad na signal upang kanselahin ang boses ni Quito, kaya hindi epektibo ang kanyang mga spell. Pagkatapos ay sinabihan niya si Mai na sirain ang speaker ng pangunahing robot, at mabilis na sumunod si Mai sa pamamagitan ng pagbibigay sa robot speaker ng isang malakas na atake. Dahil dito, sinubukan muli ni Quito ang kanyang spell, at lahat ng dumami na robot ay natupok. Hinigop ni Reina ang mga labi ng robot habang si Mai ay naglagay ng fire spell upang tunawin ang pangunahing robot. Di nagtagal, sinabi ni Haru kay Mai na tapos na niya ang pag-sketch ng pangunahing robot. Kaya umatras si Mai, binigyan si Haru ng pagkakataong isara ang pangunahing robot sa kanyang sketchbook. Pagkatapos ni Haru, ipinakilala ni Mai ang kanyang sarili kay Quito. Pinuri ni Quito ang mga kasanayan niya at ni Reina bilang tugon, ngunit hindi pinansin ang galit na si Haru, na hindi nagustuhan na wala siyang natanggap na papuri. Nagsimulang maglibot si Ruro sa pasilidad, umaasang makahanap ng isang bagay na sulit ibenta sa Shopee, para lamang makahanap ng isang game console, at siya ay nahumaling. Samantala, nagreklamo si Reina tungkol sa kanyang maruming uniforme dahil medyo istrikto ang kanyang mga magulang. Kaya, inalok siya ni Haru na dalhin sa kanyang bahay upang magpalit ng mga lumang damit ng kanyang ina. Sa apartment ni Haru, nalaman ng mga babae na mahilig siya sa mga bagay na nerdy. Ipinagmalaki rin ni Ruro ang game console na kinuha niya sa pasilidad, ngunit pakiramdam ni Haru ay masamang ideya iyon dahil ginagawa lang siyang magnanakaw. Sumagot si Ruro na inabandona ang pasilidad sa simula pa lang, kaya kinuha ni Haru ang game console para tingnan ito.
Nang makitang nagbabasa ito ng iba't ibang numero, nagtaka si Haru kung error code ba ito at sinubukang i-reset ito, ngunit nawalan ito ng laman. Kaya, nagpa siya siyang i-recharge ito. Di nagtagal, nagpaalam sina Haru kina Reina, Mai, at Ruro bago bumalik sa kanyang library para matuto patungkol sa game console sa internet. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Haru sa mga babae na wala pa rin siyang ideya kung paano gumagana ang game console habang nakatuon siya sa kanyang pag-sketch. Dahil sa kanyang pagka-curious, tinanong ni Mai si Haru kung ano ang kanyang iginuguhit, at ipinakita niya ang isang demonyong nagngangalang March Osias na matagal na niyang pinagtatrabahuhan dahil gusto niyang hasain ang kanyang mga kasanayan sa pagsaman. Idinagdag pa niya na kakailanganin niya ang demonyo para tumulong sa mga mapanganib na phantom. At kahit napakiramdam ng isang selosang si Ruro ay maaari siyang umasa sa tulong nito, ipinaalala ni Haru sa kanya na isa lamang itong walang kwentang peste para sa kanya. Di nagtagal, pumasok si Himeno para bigyan sila ng isa pang kahilingan na patumbahin ang isang phantom sa isang dorm ng mga babae, at agad na uminit ang utak ni Haru. Pagdating nila sa dorm, nagreklamo ang mga nakatira tungkol sa isang lumilipad na bagay na palihim na kumukuha ng kanilang mga larawan tuwing nagpapalit sila ng damit. Mabilis na naisip ni Haru na inilalarawan nila ang isang pipeng phantom, ngunit nang makapasok sila sa silid, ang dekorasyon ay nagpaisip sa kanya kung nakarating ba sila sa lupain ng Barbie. Pagkatapos ay hinintay nila ang pagdating ng phantom at pagkatapos ng ilang oras na pag-upo, iminungkahi ni Reina na magpalit sila. Marahil ay maaakit nito ang phantom. Pumayag si Mai at pinalayas nila si Haru sa silid bago nagpalit. Pagkatapos ay nagpa siya si Haru na ipagpatuloy ang kanyang pagguhit ngunit nabalitaan na dumating na ang phantom. Agad siyang sumugod para tumulong, ngunit inihagis lang siya ni Mai palabas ng bintana dahil hindi sila nakabihis ng maayos. Nalumbay, bumalik siya sa pasukan ng silid upang hintayin silang humingi ng kanyang presensya. Nang gawin nila ito at pumasok siya, napagtanto niya na mahirap hulihin ang phantom at nagkamali siyang napunta sa ilalim ng binti ni Reina habang hinuhuli ito. Mabilis siyang inihagis ni Reina palabas ng bintana ng biglaan. At nang bumalik siya sa silid, humingi ng tawad si Reina para lamang malaman na nasaktan niya ang kanyang daliri. Ginamit lang ni Haru ang dugo sa kanyang daliri upang ipatawag ang March Osias. Dahil ang pagtawag sa mga demonyo ay nangangailangan ng dugo, sa halip na isang makapangyarihang dragon ang magpakita, nagulat siya nang makita na ang kanyang pag-sketch ay nagresulta lamang sa pagtawag ng isang cute na tuta na March Osias. Mabilis siyang inutusan ni Mai na gamitin ang mayroon siya ngunit nag-ambala lamang ng pagkuha ng mga litrato ng phantom sa kanya. Dahil sa inis, hinampes niya ang phantom gamit ang isang patpat, dahilan para mahulog ito sa natutulog na March Osias. Hinabol ni March Osias ang phantom dahil sa pang-iistorbo nito hanggang sa mahuli ito, at ginamit ni Reina ang pagkakataong ito para higapin ang phantom. Kinabukasan, nagmadali sina Haru at Reina na makipagkita kay Mai upang magtungo sa isang bagong gig. Nilinaw din ni Reina na nakasalubong niya si Haru habang papunta siya dito upang maiwasan ang anumang paratang ng pakikipag-date sa isang palaboy na tulad ni Haru. Habang patuloy silang naglalakad, nagsimulang magkwento si Mai tungkol sa kanyang nakaraan matapos makita ang ilang mga kabataang dumaan. Ibinahagi niya kung paano siya dating tahimik at mahiyain, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Haru, at galit niya itong hinarap dahil sa pag-aakalang nagsisinungaling siya. Maya-maya, ibinigay ni Reina sa kanila ang mga detalye tungkol sa phantom na kanilang makakaharap. Tila, pinipigilan ng mga phantom ang mga tao na tumawid sa tulay ng bayan at hinamon sila sa isang tunggalian. Pagdating sa tulay, ikinuwento ni Mai kung paano pamilyar sa kanya ang lugar, ngunit isang phantom ang pumihil sa kanya. Agad na hinamon ni Mai ang phantom sa isang tunggalian, ngunit nagpakita ang isa pang phantom at sinabi kay Mai na ang kanilang layunin ay ipatawag siya. Sumagot si Mai na wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan nila, ngunit kung gusto nilang matikman ang kanyang kamao, dapat silang lumapit sa kanya. Pagkatapos ay inatake ng mga phantom si Mai habang sina Haru at Reina ay nanunood lamang sa buong pangyayari na parang mga manunood. Habang ginagawa ito, sinipa nila si Mai sa kabilang direksyon, kaya't nanghina si Mai. Nang makita ito, ipinagtanggol ni Haru si Mai sa pamamagitan ng mabilis na pagtawag kay March Osias upang ilihis ang atensyon ng mga phantom. Pagkatapos ay nagmadali siyang tingnan ng isang taunang si Mai at nang makita kung gaano ito kaina, tumakas siya kasama ito,
dahilan upang tawagin ng mga Phantom si Mai para sa isang rematch kung gusto nitong masawi ng totoo. Kinabukasan, galit na isinumpa ni Mai ang mga Phantom. At nang ituro ng iba na partikular siyang hinahanap ng mga Phantom, sumagot siya na malamang ay narinig na nila kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ay iminungkahi niya na mag-isip sila ng paraan upang ipagtanggol laban sa mga Phantom, ngunit itinuro ng iba na kakailanganin nila ng isa pang malakas na tao tulad ni Mai upang harapin ang mga Phantom. Kaya, nagsimula silang mag-isip kung paano ito gagawin. Pagkalipas ng ilang minuto, tinipon sila ni Mai para sa isang mabilis na sesyon ng pagsasanay sa martial arts at sinimulan silang sanayin. Pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, ipinaalam ni Mai sa kanila na si Haru ay mahina sa pakikipaglaban habang si Reina ay medyo mas mahusay, ngunit nag-aalinlangan siya na ilagay si Reina sa panganib. Pagkatapos ay nagpa siya si Mai na ipagpatuloy ang pagsasanay kay Haru hanggang sa siya ay maging mas mahusay, ngunit ito ay lalong nagparamdam kay Reina na hindi siya gusto sa grupo. Mabilis na pumili si Haru ng isang shortcut palabas ng pagsasanay at iminungkahi na kopyahin niya ang mga alaala ni Mai sa kanyang memorya upang magamit niya ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Ipinaliwanag niya na mayroong isang teorya na nagsasabing ang memorya ng tao ay hindi nakaimbak sa utak kundi sa subconscious ng tao na katulad ng cloud data storage. Ang storage ay nagbibigay daan upang kopyahin ang memorya ng isang tao sa memorya ng ibang tao. Gayunpaman, iniisip lang ni Mai na si Haru ay isang propesyonal na manloloko na sinusubukang mag-isip ng mga dahilan. Kaya ipinagtanggol niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung gaano kasikat ang teorya noong dekada 80 hanggang sa pinutol niya ang kanilang usapan para bigyan siya ng 2 sentimo. Iminungkahi ni Himeno na dahil kayang magpatawag ni Haru ng mga Phantom, ibig sabihin ay kaya niyang ma-access ang metapisikal na server ng mga alaala ng tao at kopyahin ang alaala ni Mai sa kanya. Pagkatapos ay tinanong nila si Himeno kung paano ma-access ang metapisikal at ipinaalam ni Himeno sa kanila na mayroon siyang ideya sa isip, na nag-iwan sa kanila ng kalituhan. Kinabukasan, napilitan sina Haru at Mai na maglaro sa parke habang pinapanood sila ni Himeno at Reina mula sa malayo dahil naniniwala si Himeno na kung magkakaroon sila ng masasayang alaala ng magkasama, mas mapapadali nito ang paglilipat ng kanilang mga alaala. Pagkatapos nilang matapos, bumalik silang lahat sa tulay. Biglang huminto si Mai sa kalagitnaan para sabihin sa kanila na naalala niya ang dahilan kung bakit pamilyar sa kanya ang lugar. Tila, minsan siyang dumaan doon habang nasa isang paglalakbay sa preschool. At dahil mahiyain siya, dati siyang naglalaro ng mag-isa. Habang naglalaro, 2 batang hindi pa niya nakikilala ang lumapit sa kanya para makipaglaro sa kanya, at sumama siya sa kanila. Ngayong naalala na niya ito, napagtanto niya na hindi man lang niya naitanong ang kanilang pangalan at nagtaka kung nasaan sila. Nang sandaling iyon, nagpakita ang 2 Phantom mula sa kanina. At nang nasa attack mode na siya, mabilis na ipinaalala ni Haru sa kanya na hindi pa niya nakukopya ang kanyang memorya, ngunit nadala lamang siya sa laban. Habang tumitindi ang laban, tumakbo si Haru para sa kanyang buhay, na nag-iwan kay Mai na naabala sa kanyang mga kalokohan, kaya binigyan ang isa sa mga Phantom ng pagkakataong suntukin si Mai. Mabilis na sumugod si Haru para hawakan siya bago siya matamba, ngunit nagbanggaan ang kanilang mga ulo. Ang impact ay nagdala sa kanilang 2 sa metapisikal, at sinabihan ni Haru si Mai na simulang isipin ang kanyang pagsasanay sa martial arts upang masimulan niya itong kopyahin, at sumunod siya. Habang ginagawa ito, nabasa ni Haru ang alaala ni Mai tungkol sa 2 batang nasa kanyang paglalakbay, na nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Kaya, nang makabalik sila sa kanilang mundo, sinabi ni Haru kay Mai na ang mga Phantom na sumunod sa kanya ay ang mga batang nakilala niya sa kanyang paglalakbay, dahilan para mapatitig siya ng walang ekspresyon sa mga Phantom bilang tugon. Hindi makapaniwala ang mga Phantom na hindi niya sila naaalala, kaya ipinakita nila mismo sa kanya ang alaala. Lumabas na binubuli niya talaga ang mga Phantom noong bata pa sila, na lubos niyang ikinagulat. Ipinaalam sa kanya ng mga Phantom na hinahanap na nila siya simula noong araw na iyon upang makaganti, ngunit nalilito pa rin siya. Ipinaliwanag ni Haru na malamang binago niya ang kanyang memorya upang umangkop sa kanyang kasalukuyang sarili at ang pagkarinig nito ay nagdulot sa kanya ng pagkagulat. Hindi nagtagal ay hinamon siya ng mga Phantom sa isang tunggalian at tinanggap niya ito.
Mabilis na sinabihan ni Ruro si Haru na sumama kay Mai sa hamon habang hinihikayat din siya ni Hameno na subukan din ito. Dahil dito, sumugod siya patungo sa mga phantom at lumipad sa ibabaw nila nang sinubukan nila siyang suntukin, kaya nagulat ang iba. Dahil sa lakas ng loob, sinabihan niya si Mai na umupo sa likuran at sumugod patungo sa mga phantom. Gayunpaman, naiwasan nila ang lahat ng kanyang mga suntok hanggang sa maubusan siya ng hininga at mahulog na parang isang lumiliit na lobo. Pagkatapos ay sumugod ang mga phantom upang tapusin si Mai habang pinayuhan ni Hameno si Haru na gamitin ang mga espesyal na kakayahan ni Mai na ginaya niya sa kanya. Dahil dito, tumayo siya at ginamit ang mga spell ni Mai upang atakehin ang mga phantom. Ang epekto ay nakakagambala sa atensyon ng mga phantom, kaya't binigyan sina Haru at Mai ng pagkakataong magtulungan at gumamit ng mga spell upang talunin ang mga phantom. Pagkatapos ng laban, tinulungan ni Mai ang mga natalong phantom na bumangon, at nangako ang mga phantom na babalik upang hamanin siya bago mawala. Pagkatapos umalis ng mga phantom, binati siya ni Reyna at Hameno sa isang mahusay na trabaho, at tinapik niya ang ulo ni Haru sa pagtulong. Kinabukasan, kumain si Haru at ang mga babae sa isang restaurant salamat sa all-you-can-eat voucher na nakuha nila bilang bayad sa pagkatalo sa mga phantom. Pagkatapos kumain ni Reyna ng kanyang ika-1,000 plato, tinanong ni Ruro kung saan napupunta ang lahat ng kanyang pagkain dahil mukhang payat pa rin ang kanyang katawan, ngunit si Reyna mismo ay walang ideya. Maya-maya, humingi ng tawad si Reyna sa iba dahil sa labis na pagkain, ngunit ipinaalam nila sa kanya na ayos lang dahil pinaghirapan niya ito, na nagpagon sa kanyang loob. Pagkatapos noon, nagpaalam na ang iba at tumungo siya sa hintuan ng bus upang maghintay ng kanyang bus. Habang nasa biyahe, biglang dumaan ang isang siklista at inakala niyang ito ang kanyang takas na kapatid, ngunit napagtanto niyang mali pala siya. Maya-maya, isang misteryosong bus ang huminto sa harap niya at inosenteng pumasok siya. Ngunit habang nagpapatuloy ang biyahe ng bus, nakita ito ni Quito at napagtanto na isa itong phantom bus. Pagkalipas ng ilang oras, biglang natagpuan ni Reyna ang sarili sa pasukan ng kanyang bahay at nagtataka kung paano siya napunta roon bago pumasok. Kinabukasan sa paaralan, matapos sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang kakaibang engkwentro, nalaman ni Reyna mula kay Ruro na maaring nakulam siya ng isang phantom. Sumali rin si Quito upang pag-usapan kung paano naging phantom ang bus na pinasok ni Reyna noong nakaraang araw. Dahil dito, sumama ang buong barkada kay Reyna sa bus stop pagkatapos ng klase upang makita mismo ang phantom. Habang naghihintay sila, pinagsabihan ni Mai si Quito dahil hindi niya tinulungan si Reyna noong nakaraang araw, ngunit sinabi lang ni Quito na kaya ni Reyna na alagaan ang kanyang sarili dahil mayroon siyang mga espesyal na kakayahan. Bago pa makasagot si Mai, nagpakita ang boss at mabilis na pumasok si Reyna. Sinubukan siyang pigilan ni Haru sa pamamagitan ng paghabol sa kanya, ngunit sumara at nawala ang pinto ng boss, na nagpapanik kay Mai. Sinabihan siya ni Quito na kumalma, tiniyak sa kanya na tiyak na babalik sila. Ngunit kung patuloy na sasakay si Reyna sa bus sa bawat pag-akyat, malaki ang posibilidad na hindi na siya makabalik. Maya-maya, iniwan ng boss sina Haru at Reyna sa harap ng isang kakaibang bahay. Habang tumitingin-tingin si Haru sa paligid, nagtataka kung nasaan sila, isang nakukulam na si Reyna ang sumugod sa kakaibang bahay, na nag-iwan kay Haru na lubos na natigilan. Sa loob ng bahay, umupo si Reyna para mananghalian kasama ang kanyang mga magulang na mukhang hayop, na nagtanong kung maganda ang araw niya sa paaralan. Habang sinisimulan ni Reyna na ikwento sa kanila ang tungkol sa Phantom Club na sinalihan niya, si Haru, na kanina pa nanonood sa kanila mula sa labas, ay sumugod upang tanungin kung may kung anong pumutok sa ulo ni Reyna na nagpapasama sa kanya sa mga Phantom. Tinawag lang siya ni Reyna na Big Bro bilang tugon, at nagmamadaling sinalubong siya ng mga mukhang hayop na magulang habang siya ay nakatitig lamang sa maliit na katawan ng hayop na may gulat. Pagkatapos ng mga pagbati, inihain nila sa kanya ang kanyang pagkain, at tinikman niya ito bilang paggalang, ngunit agad siyang nakulam. Kinabukasan, nagpaalam sila sa mga mukhang hayop na magulang habang papunta sila sa paaralan sakay ng misteryosong bus. Sa loob ng bus, biglang nabawi ni Haru ang kanyang sarili at nagtaka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay tinawag niya si Reyna, na nakulam pa rin, upang magising, ngunit silang dalawa ay nagpakita sa harap ng kanyang bahay.
Nagising si Reyna at ipinakita sa kanya ni Haru ang oras upang ipakita na wala pang oras na lumipas mula nang sumakay sila ng bus sa paaralan. Nang sandaling iyon, tinawagan ng ama ni Reyna si Reyna sa pamamagitan ng kanilang house speaker upang magtanong tungkol kay Haru, at mabilis niyang sinagot na kaklase lang niya ito na naghatid sa kanya pauwi dahil dumidilim na. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Haru at nagmamadaling pumasok sa loob bago pa man makapagsalita si Haru. Kinabukasan sa paaralan, ipinaalam ni Quito sa kanila na ang phantom na kanilang kinasasangkutan ay humihipnotismo sa mga tao at dinadala sila sa kanilang sariling mundo. Nag-aalala, tinanong ni May si Reyna kung mayroon ba siyang ideya kung bakit siya sinasapian ng ganoong bagay. Kaya, ibinunyag niya kung paano hindi nagustuhan ng kanyang mga magulang ang katotohanan na siya ay isang kumakain ng phantom dahil ayaw nila sa mga phantom sa kabuuan. Idinagdag din niya na umalis ang kanyang kapatid sa bahay dahil nagsawa na siya sa paninindigan ng kanyang mga magulang tungkol sa mga phantom. Nang tanungin tungkol sa kanyang kapatid, sumagot siya na ang kanyang kapatid ay kamukha ni May at humingi ng paumanhin sa hindi pagsasabi sa kanila ng mas maaga. Pakiramdam ni Haru ay malamang na sinasamantala ng mga phantom ang nararamdaman ni Reyna habang si Quito ay umalis upang harapin ang ilang mga phantom ng mag-isa. Pagkatapos ng mga klase para sa araw na iyon, nagtipon silang lahat sa hintuan ng bus upang maghintay sa pagdating ng misteryosong bus. Nang mangyari ito, mabilis na tinawag ni Haru ang kanyang sketchbook upang simulan ang pag-sketch ng bus, ngunit siya ay nakulam sa proseso. Nang makita ito ni Mai, napagtanto niya na ang mga phantom ay may epekto pa rin sa kanya. Kaya, nang tumungo siya kasama si Reyna, sumama si Mai sa kanila upang tingnan kung mailigtas niya sila. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang mundo at nakita ang kakaibang bahay. Habang naririnig niya ang kanilang mga boses, nakipag-usap niya kay Ruro, na sumama sa kanya, na malamang na nakulam sila, at sumugod siya upang kunin ang kanyang mga kaibigan. Sa halip, tinawagan na lang ni Reyna ang kanyang kapatid, at nagmadali silang lahat na yakapin siya, iniisip na siya ang takas na kapatid ni Reyna. Pagkatapos noon, hinainan nila siya ng pagkain, at nagsimulang pag-usapan ng mga magulang na mukhang hayop kung paano sila hindi na magiging malupit sa kanya. Nang marinig ito, napagtanto niya na ginagawa nila ang tunay na nararamdaman ni Reyna, ngunit sinabihan siya ni Ruro na huwag magpaloko habang patuloy siyang kumakain ng pagkaing ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay pinatikman siya ni Ruro ng pagkain at habang nilulunok niya ito, agad siyang nakulam. Dahil doon, nakihalubilo siya sa pamilya. Di nagtagal, pumunta si Haru sa banyo at habang naroon, napagtanto niya na hindi na siya nakulam. Dahil doon, tinawag niya si Reyna sa banyo at sinimulang inisin ito sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang kasaysayan kung paano itinuturing na portal ang mga banyo patungo sa iba't ibang dimensyon. Kaya, dapat ay mas madali para sa kanya na mawalan ng malay sa kanyang pantasya dito. Pagkatapos ay sinimulan niya itong yin-agin upang makabawi sa kanyang katinoan, ngunit tumanggi itong gumalaw. Kaya, bigla niya itong niyakap, kaya't nagkamalay siya, at agad niya itong inihagis sa inidoro dahil sa trespassing. Ilang sandali pa, malungkot na tinitigan ni Reyna ang mga magulang na mukhang hayop na nakikipag-usap sa isang nakulam na si Mai, tahimik, umaasa na ang kanyang mga tunay na magulang ay maaaring maging ganoon sa kanyang kapatid balang araw. Pagkatapos ay ibinahagi niya kay Haru kung paano niya nararamdaman na nabibilang siya sa kakaibang mundo dahil ang lahat ay tila perpekto dito. Saka lamang siya dinala ng mga magulang na mukhang hayop sa isang dimensyon kung saan hiniling nila sa kanya na pumili sa pagitan ng pagbabalik sa kanyang dating mundo o pananatili sa kasalukuyang mundo. Bilang tugon, naglakad si Reyna patungo sa kanila, ngunit tumakbo si Haru upang pigilan siya dahil ang paggawa ng ganoong desisyon ay magpapanatili sa kanya sa mundo magpakailanman. Napagtanto niya na hindi niya ito maabutan, isiniwalat niya na iniwan siya ng kanyang sariling ina at ang kanyang ama tulad ng pag-iwan sa kanya ng kanyang kapatid na babae. Sa kabila nito, nanatili siya sa kanyang ama dahil ang pag-alis ay makakasakit lamang sa kanyang puso. Habang umaasa pa rin na babalik ang kanyang ina balang araw, sinabi niya rito na kung babalik ang kanyang kapatid na babae at wala na ito, ang kanyang kapatid na babae ay masasaktan. Nagmakaawa siya rito na huwag mawala ang focus at bumalik kasama niya. At ang pagkarinig nito ay nagpaiyak sa kanya ng mapait habang siya ay humakbang paatras. Ang mga magulang na mukhang hayop ay nagpaalam sa kanya at nawala habang siya ay patuloy lamang sa pag-iyak,
naaawa sa kanila. Kinabukasan, humingi ng tawad si Reyna sa iba dahil sa pagbibigay diin sa kanila tungkol sa kanyang issue, at ipinaalam niya sa kanila na sinabi niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa club dahil sa palagay niya ay panahon na para malaman nila. Nang sumunod na linggo, sinimulan ni Quito ang isang misyon na pigilan ang isang phantom truck na magdulot ng kaguluhan sa highway. Pagkatapos niya, nagpasalamat ang driver ng truck sa kanya para sa kanyang trabaho. At habang nagsisimula siyang magkwento tungkol sa kung paano unang nakaharang ang truck sa highway, humingi ng paumanhin si Quito dahil wala siyang oras para sa mga mababaw na usapan. Gustong-gusto niyang lumayo sa iba simula nang magpakita ang kanyang kakayahan ilang taon na ang nakalilipas. Kaya nang marinig niya si Susuk na sinasabi ang kanyang kwento ng buhay kay Haru noong oras ng tanghalian tungkol sa kung paano siya naging sikat noon hanggang sa bigla siyang nagpasya na lumayo, nagkibit balikat siya. Kahit na malapit nang mabasa ang sarili ng mga lalaki. Pagkatapos ng tanghalian, nakipagkita siya kay Himeno para sa kanyang susunod na gawain. Nalaman niya na kailangan niyang pabagsakin ang isang phantom na umaatake sa mga kulungan ng kuneho at mga bahay ibon sa iba't ibang paaralan dahil maaaring ang kanilang paaralan ang susunod. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi si Haru kasama sina Reyna at Mai, ngunit nakita nila si Quito na naglalakad mag-isa, at nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya. Mabilis na nagdahilan si Haru para makipagkita kay Quito para humingi ng tawad dahil nalulungkot pa rin siya sa nangyari noong oras ng tanghalian. Di nagtagal, inambush ni Quito si Kuromi, na sa simula ay nagpapakain ng mga kuneho sa kulungan ng paaralan, para tanungin kung siya ang nagpapakain. Sakto pagkatapos, nagpakita ang Phantom, at nang makita kung gaano kalaki ang dragon na may 3 ulo, mabilis na tumakbo si Kuromi para magtago. Isang matapang na Quito ang gumamit ng kanyang spell sa pagkanta sa Phantom para harangan ang atake ng Phantom, kaya nagulat ang Phantom. Dumating si Haru at nakita ang Phantom, ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit ano, sumugod ang Phantom sa kanya, kaya itinulak siya ni Quito palayo para maiwasang maluto. Pagkatapos ay ginamit ng Phantom ang pagkakataong ito para bagahan ng gas si Quito, na naging dahilan para hindi siya makaatake dahil sa kung gaano kalala ang gas. Nang makita ito, tinawag ni Kuromi ang kanyang teddy bear na nagngangalang Albrecht para iligtas si Quito. At ang teddy bear ay nag-transform sa isang life-sized na plushie at sinuntok ang Phantom sa atmosfera. Biglang dumating si Mai para ibigay ang huling sipa sa Phantom at nawala ang Phantom. Pagkatapos nito, sumugod si Haru kay Quito para tingnan kung ayos lang siya, ngunit umubo lang ito bilang tugon habang si Kuromi naman ay bahagyang gamaan ang loob. Di nagtagal, ginagamot ni Reyna si Quito sa infirmary at nagpasalamat si Haru kay Kuromi sa pagtulong sa kanila kanina. Ginamit ni Kuromi ang pagkakataong ipakilala ang sarili bilang kanilang junior at ipinakita kay Haru ang kanyang teddy bear. Habang patuloy silang nag-uusap, biglang pinutol sila ni Quito para ipahayag na matatalo niya mismo ang Phantom. Sinabihan ni Mai si Quito na huwag maging katawa-tawa dahil hindi niya magamit ang kanyang mga kapangyarihan sa ngayon at iminungkahing magpahinga muna siya, ngunit tiniyak ni Quito sa kanya na babalik din ang kanyang boses, kaya dapat na siyang tumigil sa pagiging maalalahanin. Dahil sa inis, sumagot si Mai na wala siyang karapatang kausapin siya ng ganoon. At habang nagpapatuloy ang pagtatalo ng mga babae, biglang pumasok si Himeno upang magmungkahi na magkaroon sila ng karera upang matukoy kung sino ang tatalo sa Phantom sa pamamagitan ng pag-ayon sa ideya ngunit naikuyom lang ni Quito ang kanyang kamao sa galit dahil ayaw niyang makialam si Himeno. Kaya nang iminungkahi ni Himeno na magpahinga si Quito, biglang lumabas si Quito sa galit. Pagkatapos ay sinabi ni Haru sa kanila na tutulungan niya si Quito bago umalis. Pakiramdam ni Reyna ay mabait si Haru kay Quito dahil may utang na loob siya kay Quito dahil nawalan ng boses si Quito habang sinusubukang tulungan siya kanina. Gayunpaman, isang determinadong si Mai, na gusto lamang manalo sa karera upang harapin ang Phantom, ay nakipagkita kay Kuromi at nagtanong kung gusto nitong sumali sa kanyang koponan bilang isang reserbang miyembro, kaya tuluyang natigilan si Kuromi. Samantala, sinabihan ni Quito si Haru, na sumusunod pa rin sa kanya na parang nawawalang tuta, na maghanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang na magagawa, ngunit tumanggi ito. Nang magsimulang umubo ang babae, lumapit si Haru upang tingnan siya, ngunit sinabi lamang nito na matatalo niya ang Phantom kahit ano paman. Dahil sa kuryosidad,
Tinanong ni Haru kung may problema ba siya sa partikular na phantom na ito, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang sinundan habang sinusuri niya ang lahat ng mga bahay ibon sa lugar para sa phantom hanggang sa gabi nang tuluyan itong mapagod. Kinabukasan, dumating si Haru sa bahay ni Quito upang tingnan siya at ihatid sa paaralan. Sa daan, nakasalubong nila sina Mai, Reina, at Kuromi na nagpapatrolya sa lugar para sa Phantom, at sina Quito at Mai ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo na parang dalawang babaeng alpha na sinusubukang ipakita kung sino ang boss. Mabilis na sinubukan ni Haru na basagin ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae, ngunit hindi siya pinansin ni Mai dahil galit pa rin siya na pinili nitong tulungan si Quito. Nagpatuloy sa paglalakad si Quito at sinugod siya ni Haru habang nagrereklamo si Mai sa iba na si Haru ay kumikilos na parang isang talunan na sinusubukang makipagsesyon sa isang babae. Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan ni Quito ang Phantom at inatake ito, ngunit hinaranggan ng Phantom ang kanyang pag-atake. Kaya, inilabas ni Haru ang kanyang sketchbook at tinawag si March Osias. Ginulo ni March Osias ang atensyon ng Phantom hanggang sa mawala ito dahil sa pagkadismaya. Pagkatapos ay nagmadali si Haru para tingnan si Quito, ngunit hindi niya ito pinansin at hinanap ang Phantom, determinadong wakasan ito. Nagtataka si Haru kung bakit determinado siyang patunayan ang kanyang sarili bago sumugod upang sundan siya ngunit nakita niyang matagal na itong wala. Nag-aalala, nagulat siya kay Himeno at ipinaalam sa kanya ni Himeno na ang kapangyarihan ni Quito ay talagang na-trigger ng isang phantom na umaatake sa mga hayop sa kanyang preschool. Bagamat tinatakan niya ang phantom, natakot sa kanya ang kanyang mga kaklase, guro, at maging ang mga magulang. Kalaunan ay ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa isang ahensya ng pagkontrol ng phantom, dahilan para ilagay niya ang sarili sa airplane mode mula noon. Itinuro ni Himeno na ang phantom na hinahanap niya ay malamang na katulad ng natagpuan niya noong bata pa siya, na maaaring dahilan kung bakit determinado siyang hanapin ito. Di nagtagal, nakatanggap si Haru ng tawag mula kay Ruro, na nagsabi sa kanya ng kasalukuyang lokasyon ni Quito. Samantala, hinarap ni Quito ang phantom, at habang patuloy silang nag-aaway, pinakawalan ng phantom ang gas nito sa kanya, at siya ay natamba dahil sa epekto. Pagkatapos ay naglabas ang phantom ng kanyang asul na apoy upang tapusin siya, ngunit biglang dumating si March Osias upang pigilan ang phantom at panatilihin itong magambala. Pagkatapos ay ginamit ni Haru ang pagkakataon upang kunin si Quito sa tamang oras habang dumating si Mai at ang iba pa. Mabilis na tinawag ni Kuromi si Albrecht upang harapin ang phantom habang ginagamit ni Mai ang kanyang spell upang ibigay ang huling atake sa phantom. Mabilis na iginuhit ni Haru ang phantom sa kanyang sketchbook at ginamit ito upang isara ang phantom bago nagmadaling tingnan ang kalagayan ni Quito. Iminungkahi ni Reina na tumawag sila ng ambulansya, ngunit hinikayat lamang siya ni Himeno na gamitin ang kanyang likas na kakayahan sa pagpapagaling at sumunod si Reina. Pagkatapos ni Reina, ipinakita ni Haru kay Quito na naselyuhan na ang phantom, ngunit umalis na lang si Quito dahil natataranta siya. Pagkatapos ay nagpasalamat si Mai kay Kuromi sa pagtulong, na nangakong tatawagan siya sa hinaharap kung kinakailangan. Kinabukasan, nakita ni Haru si Quito na naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang apartment, at nagpasalamat siya rito sa pagtulong sa kanya, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkagulat. Kinabukasan, habang papunta si Kuromi sa paaralan, naisip niya ang mga sinabi ni Mai tungkol sa kanilang muling pag-asa sa kanya kung kailangan nila ng tulong. Pagkatapos, siya ang taong palaging nakikipaglaban sa pagkakakilanlan, kaya iniisip ni Kuromi kung matutulungan pa ba niya sila muli, dahil ang pagpunta sa paaralan ng mag-isa araw-araw ay isang malaking hamon para sa kanya. Sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit siya papasok sa paaralan ay dahil nangako siya sa mga kaibigan niya na gusto niyang makipagpalitan ng mga cute na sticker sa mga ito. Habang nasa daan, narating niya ang isang zebra crossing na puno ng mga puddle ng tubig mula sa mga nakaraang pag-ulan. Pagkatapos ay kinukumbinsi niya ang sarili na kung makakatawid siya sa kalsada ng matagumpay nang hindi tumatapak sa alinman sa mga puddle ng tubig, naniniwala siyang magagawa niyang makatulong muli kay Haru at sa kanyang mga kaibigan. Nakakapit kay Albrecht, ang kanyang teddy bear. Nagsimula siyang tumawid sa kalsada, ginagawa ang kanyang makakaya upang maiwasan ang lahat ng mga puddle. Samantala, si Haru,
na dumaan din sa rutang iyon papunta sa paaralan kasama si Ruro, ay nakita siya sa gitna ng kalsada. Pagkatapos ay casual niya itong tinawag, ipinapaabot ang kanyang pagbati. Ngunit hindi niya alam na ang buong pakikipag-ugnayan niya sa lipunan para sa araw na ito ay nakasalalay sa maliit na sugal na ito na napagpasyahan niyang gawin. Nang makita siya, natarante si Kuromi at nawala sa kanyang paninindigan. Ngunit habang malapit na siyang mahulog sa isang malaking puddle ng tubig, sumugod si Haru sa gitna ng kalsada upang iligtas siya. Laking gulat niya nang mangyari ang hindi inaasahan nang magpakita ang isang maliwanag na liwanag mula sa kung saan nang mahawakan niya ito. Ang puddle ng tubig ay naging isang portal, na agad nilang nahuhulog. Pagkalipas ng ilang segundo, natagpuan ni Kuromi, Haru, at Ruro ang kanilang mga sarili sa isang pantasyang mundo na puno ng mga naglalakihang kabute at kakaibang mga puno. Di nagtagal pagkarating nila, isang grupo ng mga teddy bear na nakasuot ng kakaibang baluti ang nagpakita, na nagpakilala bilang mga kabalyero na dumating upang samahan siya sa kanilang master, si Prinsipe Salman. Ayon sa kanila, si Kuromi ang kanilang matagal nang nawawalang prinsesa na tila tumakas matapos makipagtipan sa kanilang master. Habang sinusubukan ng mga kabalyero na sapilitang kunin siya, sinubukan silang pigilan ni Haru, ngunit napagtanto niya na naiwan niya ang kanyang sketchbook sa totoong mundo. Nang makita kung gaano siya kawalang silbi kung wala ang kanyang sketchbook, ang tanging nagawa niya ay panuurin habang ang prinsesang nasa panganib ay kinakaladkad palayo ng masasamang gwardya. Nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, nagpakita si Albrecht mula sa kung saan at pinabagsak ang isa sa mga kabalyero. Nang makita siya, ang iba pang mga kabalyero ay natakot dahil kilala siya bilang pinakamalakas na kabalyero sa buong lupain. Napilitan silang lahat na umatras, nangakong babalik upang ayusin ang mga problema. Nang umalis sila, humingi ng tawad si Albrecht kay Kuromi sa pag-alis niya sa kanyang tabi ng sandali, ngunit kumaway siya at niyakap siya, sinabi sa kanya kung gaano siya kasaya na makita siyang nagsasalita. Pagkatapos ay dinala sila ni Albrecht sa kanyang tagwan, kung saan ibinahagi niya sa kanila ang lahat. Ipinaliwanag niya na isang araw, isang angkan na kilala bilang mga higaman ang biglang sumalakay sa kagubatan mula sa hilaga, na ikinasawi ng mga magulang ni Kuromi, na siyang mga pinuno ng lupain. At dahil hindi siya sapat na malakas para pabagsakin ang buong puwersa, sumumpa siya mula sa sandaling iyon na paprotektahan niya ang prinsesa habang naghahanap ng paraan upang mabawi ang trono para sa kanya. Pagkatapos ay bumaling si Albrecht kina Haru at Ruro at nagpasalamat sa kanila sa pag-uwi ng nawawalang prinsesa, na nag-iwan sa kanila na nalilito. Di nagtagal, ilang tapat na kasama mula sa kaharian ang biglang pumasok ng may pananabik upang kumpirmahin kung tunay na nakabalik ang kanilang minamahal na prinsesa. Napilitan si Albrecht na makialam at pamunuan sila palabas habang ipinaliwanag niya na kailangan magpahinga ng prinsesa. Nang umalis sila, sinubukan ni Kuromi na ipaliwanag na hindi siya prinsesa, ngunit ang ibinigay lamang ni Albrecht sa kanya ay isang pamana ng pamilya, na inaangkin niyang pag-aari niya. Pagkatapos ay lumabas siya upang magpatrolya sa lugar. Di nagtagal pagkatapos niyang umalis, inayos ni Haru ang mga piraso upang malaman niya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na matapos na si Kuromi ay nasa ilalim ng ilang presyon sa totoong mundo, malamang na nilikha niya ang pantasyang mundong ito sa kanyang isipan bilang isang paraan ng pagtakas mula sa realidad. Ipinaliwanag din niya na mula nang nilikha niya ang mundo, malamang na mayroon siyang hindi maisip na dami ng kapangyarihan sa loob nito. Ngunit ang kakaiba pa rin sa kanya ay ang katotohanan na ang mga bagay ay biglang nagkamali kahit sa loob ng kanyang mundo. Kaya't binilog niya ang mga pahiwatig na maaaring ito ay resulta ng isang uri ng psikolohikal na problema na kanyang kinakaharap ngayon. Biglang sumulpat si Albrecht sa pag-anunsyo na sila ay inaatake ni Prinsipe Salman at ng kanyang buong puwersa. Samantala, pabalik sa totoong mundo, habang sina May at Reyna ay nagtataka kung ang isang batang tulad ni Kuromi ay ayos lang sa pakikipaglaban sa mga phantom, tiniyak sa kanila ni Quito na ang batang babae ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Bumalik sa mundo ng pantasya, napilitan si Albrecht at ang iba pa na umatras mula sa kanyang pinagtataguan upang maiwasan ang paparating na krisis. Habang sila ay umaatras, sinabihan ni Albrecht ang prinsesa na subukang tumakas habang siya ay nananatili upang labanan ang mga sumusulong na puwersa, ngunit sinalungat ito ni Kuromi. Bigla, isang palaso mula sa puwersa ni Prinsipe Salman ang tumama kay Albrecht, na ikinasugat niya.
Dahil sa isa sa mga bitag na kabute na inilagay niya noon, nagawa nilang madala si Albrecht sa isang kuweba kung saan agad na ginagamot ni Kuromi ang kanyang mga sugat. Ilang minuto ang lumipas, natuklasan silang muli ni Prinsipe Salman, na kahit papaano ay nakabuo ng isang hindi masisirang sandata upang talunin sila at pilit na kinuha si Kuromi bilang kanyang reyna. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, sinubukan ni Albrecht na utusan ang prinsesa na tumakbo, ngunit tumanggi ito, sinasabing siya na ang dapat na protektahan ito. Kumapit sa pamana ng pamilya, lumabas siya ng kuweba upang hamanin ang paparating na panganib. Hiniling muli ni Prinsipe Salman na maging reyna niya ito at tinanggihan niya ito tulad ng kung paano ka tinanggihan ng iyong minamahanal na crush noong ikaw ay nasa ikawalong baitang. Sa galit, nagpa siya ang prinsipe na tuluyan na siyang sirain, ngunit habang papalapit ito, naramdaman ni Kuromi ang biglaang pag-agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan habang siya ay nagbabagong anyo bilang isang makapangyarihang prinsesa. Pagkatapos ay ginamit niya ang heirloom bilang sandata upang agad na painitan ang mga maharlikang cake ng prinsipe. Nang makita kung paano siya napakumbaba, sumubsob si Prinsipe Salman sa paanan ni Kuromi na parang isang talunan at humingi ng tawad bago tumakbo palayo. Bigla, bumalik sa normal ang lahat nang magkita sila sa totoong mundo. Napansin din ni Kuromi na nawala na ang pinsala sa katawan ni Albrecht, kaya tuluyan na siyang gumaling. Sinundan ni Kuromi si Haro sa paaralan kung saan nila nakatagpo ang iba pang miyembro ng grupo na nag-anunsyo ng isang bagong kahilingan para sa isang phantom na kanilang natanggap. Dahil mas naunawaan na siya, sinubukan ni Haro na pagtakpan si Kuromi, ipinaliwanag na hindi siya makakasali, ngunit pinutol siya ni Kuromi, na ipinapahayag kung gaano niya gustong maging bahagi ng misyon. Pagkatapos ay kumapit siya kay Albrecht habang ang buong koponan ay naghahanda upang harapin ang susunod na misteryo. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nakaramdam si Haro ng kakaibang pagod sa kanyang katawan. Ngunit nang pag-usapan niya ito, sinisisi ito ni Ruro sa katotohanan na palagi siyang nakagawian na magpuyat para lang makipaglaro sa mga modelo ng kanyang mga tagahanga. Nang araw na iyon habang nasa klase, ang pagnanais ni Haro na matulog ay lalong tumindi, at nalibanan lamang niya ito salamat kay Ruro, na paulit-ulit na hinihila ang kanyang buhok. Paglingon sa paligid, nagulat siya nang matuklasan na ang lahat, kasama na ang guro, ay nakatulog na rin. Pagkatapos ng klase, napansin niya ang isang malaking bilang ng mga estudyante na natutulog sa mga hindi pangkaraniwang lugar sa paligid ng paaralan, na nagpapataas ng kanyang hinala. Habang kumakain ng tanghalian, tumungo siya sa kainan ng paaralan kung saan bigla siyang nakaramdam ng matinding pagnanais sa isda. Nakipag-ugnayan sa iba pang mga babae, lahat sila ay nagpapalitan sa pagkain ng maraming isda hanggat maaari sa kainan. Samantala, si Quito, na nakatulog sa ibang lugar, ay biglang nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa isang malayong lugar. Pagkagising, nagpa siya siyang hanapin ang sensasyon, ngunit nagulat na wala siyang makita kundi isang lumang abandonadong gusali, na tila nakasarado na. Nang pag-usapan niya ito sa iba kalaunan, isiniwalat ni May na ito ay isang gusali na karaniwang kilala bilang Katmansyo. Ipinaliwanag pa niya na ito ay dating pagmamay-ari ng isang napakabait na tao na karaniwang tumatanggap sa lahat ng mga pasanggala sa kapitbahayan. Ngayong wala na ang may-ari, ang mga pusa ay bumibisita pa rin sa gusali, ngunit karaniwang walang nakakasalamuha sa bahay. Ipinaliwanag niya na sa paglipas ng mga taon, ang ilang mga estudyante ay naging nakagawian na ang pagbisita sa gusali paminsan-minsan upang alagaan ang mga pasanggala, ngunit palaging may mga ulat tungkol sa kanila na malubhang nasugatan sa proseso. Kaya, napilitan ang paaralan na isara ang gusali. Di nagtagal, dumating si Kuromi sa silid at nagulat nang makita ang grupo sa mga nakapipinsalang posisyon, na hindi nila alam. Gayunpaman, nagpa siya siyang sabihin ang kanyang kaso. Tila, isang kaibigan niya na nagngangalang Arina ang nawalan ng pusa, at kahit na hinanap niya ito kahit saan, hindi pa rin niya ito mahanap. Kaya dumating si Kuromi upang humingi ng tulong sa grupo. Sa kabutihang palad para sa kanya, masayang tinanggap ni Haro at ng iba pa ang kahilingan at gumawa ng mga poster para sa nawawalang pusa. Habang isinasabit nila ang mga poster sa paligid ng kapitbahayan, nagkataong napadaan sila sa isang seksyon ng pagkain ng pusa sa isang convenience store. At bago pa nila ito namalayan, nagsimula silang mabaliw sa amoy ng pagkain ng pusa. Sa sandaling iyon ay napagtanto nila na may mali talaga sa kanila.
Kinabukasan, pagdating ni Haru sa paaralan, labis siyang nagulat nang matuklasan na karamihan sa iba pang mga estudyante, kasama ang kanyang buong grupo, ay nagkaroon ng mga katangiang parang pusa sa magdamag. Gayunpaman, nawalan ng kakayahang makipag-usap ng maayos si Kuromi dahil nabubulol na siya ngayon. Habang iniisip nila kung ano ang maaaring sanhi, isiniwalat ni Quito na isang phantom ang nasa likod nito. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang buong pangkat patungo sa mansyon ng mga pusa kung saan naniniwala siyang ang sanhi nito. Habang papalapit sila sa gusali, narinig ni Kuromi ang tunog ng isang pusa, na kumbinsido siyang kay Rudolph, ang pusa ni Arina. Pagkatapos ay kinumpirma ng grupo na ang mansyon nga ang pinagmumulan ng kanilang mga problema. Pagpasok sa mansyon, sinimulan ng grupo ang kanilang paghahanap kay Rudolph, ngunit natagpuan lamang nila ang isang grupo ng mga lumang bagay na nakakalat. Matapos halugugin ang lahat ng mga silid sa unang palapag, nagpasya ang grupo na lumipat sa susunod na palapag upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Naulit ang parehong proseso habang patuloy silang lumilipat mula sa isang palapag patungo sa isa pa nang walang nakikitang anumang bagay. Pagkatapos ay nagsimulang mapansin ng grupo ang mga katulad na pattern habang umaakyat sila sa bawat palapag. Kaya, napagtanto nila na pinaglalaroan sila. Kalaunan, ang tila isang gusaling may dalawang palapag mula sa labas ay naging isang kastilyo na may walang limitasyong sahig. Kaya, napilitan ang pangkat na tumigil sa paggalugad. Napilitan silang tumungo sa isa sa mga silid upang magpahinga. Pagpasok pa lang nila sa silid, nakita nila si Rudolph, ang nawawalang pusa, sa isang upuan. Ngunit bago pa sila makagalaw, sumara ang upuan dito at nawala sa dingding. Napagtanto ng grupo na sinusubukan sila ng phantom sa buong oras na ito. Sinubukan nilang umalis sa silid, ngunit napagtanto nilang nakasara ang mga pinto. Pareho nilang naisip ang tumalon palabas ng bintana, ngunit nang mapagtanto kung gaano sila kataas, nag-isip silang muli. Bigla, isang higanteng pusa ang nagpakita sa itaas nila at sinimulang manipulahin ang gusali upang atakihin sila. Agad na sinimulan ni Quito at May ang kanilang pagkakataon at sinubukang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan laban dito, ngunit pinigilan sila ni Haru, itinuro na maaari silang maging sanhi ng pagbagsak ng gusali sa kanila. Pagkatapos ay ipinatawag ng phantom ang isang kastilyo ng pusa sa gitna ng silid, at inanyayahan silang pumasok. Nang makita ang kastilyo, nagduda ang pangkat, ngunit walang pag-aalinlangang pumasok si Kuromi, kaya napilitan silang habulin siya. Sa isang maikling sandali, nagkita sila sa isang makitid at madamong daan, gumagapang patungo sa isang liwanag sa dulo, ngunit ang buong lugar ay agad na naglaho nang mahulog sila sa isang bakanteng lupain. Pagkatapos ay nakita nila ang higanteng pusa na dala ang buong gusali sa tabi ng isang grupo ng mga babae sa high school. Nang makita ang mga babae, agad silang nakilala ni Haru mula sa mga lumang larawan na natagpuan nila sa gusali kanina. Pagkatapos ay nalaman niya na ang pusa ay walang balak na masama at sinusubukan lamang na protektahan ang mga alaala nito. Nang walang pag-aalinlangan, nilapitan ni Reina at Kuromi ang pusa at kinilala ang sakit nito. Pagkatapos ay tinanong nila si Rudolph, at sa kanilang pagkagulat, kusang loob siyang ibinigay ng pusa. Tuwang-tuwa, pareho nilang niyakap ang pusa. Sa sumunod na sandali, nagkita-kita muli ang buong grupo sa mansyon na wala na ang lahat ng kanilang malapusang katangian. Nang araw ding iyon, nagpasya silang linisin ng masinsinan ang gusali upang mas maging masigla ito. Upang pasalamatan sila sa pagkatagpo ng kanyang pusa, sumama si Arina sa kanila sa proseso ng paglilinis. Maging si Miss Hameno ay sumama, tinitiyak na malinis ang gusali hanggat maaari. Habang naglilinis, isiniwalat ng guro na kinonsulta na niya ang paaralan at pinayagan na nila silang gamitin ang gusali para sa anumang gusto nila. Pagkatapos ay nagdesisyon silang lahat na gawin itong isang bahay tsaa, na maaaring puntahan at bisitahin ng mga estudyante mula sa paaralan anumang oras nila gusto. Isang umaga habang nasa klase, biglang uminit ang buong kapaligiran habang ang lahat ay nagsimulang magpawis ng husto. Biglang pumasok si Ruro, na nag-anunsyo na isang hot spring na puno ng mga phantom monkey ang mahiwagang nagpakita sa tabi ng gusali ng paaralan, na nagpapaliwanag ng init. Habang iniisip kung anong uri ng paraan ang gagawin, si Soseki, isa sa mga estudyanteng talunan na side karakter, ay nagsawa, kaya inalis niya ang kanyang damit at sinubukang tumalon sa tubig, ngunit sinuntok siya sa kalawakan ng phantom boss.
Tinanong ni Reyna kung kaya itong selyuhan ni Harrow, ngunit sumagot siya na kailangan niyang makita ang buong katawan ng Phantom bago niya ito may guhit ng perpekto. At dahil karamihan nito ay nakatago sa loob ng pool, imposible itong mangyari. Iminungkahi niya kay Reyna na subukang sipsipin ito, ngunit isiniwalat niya na ang Phantom ay kailangang pahinain na bago iyon mangyari. Dahil sa matinding heatwave, inanunsyo ng awtoridad ng paaralan na maliban kung may gagawin tungkol sa sitwasyon, karamihan sa kanilang mga klase ay gaganapin sa bakasyon ng tag-init. Dahil sa nakikitang magiging problema iyon, nagpasya ang mga estudyante na gawin ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling mga kamay. Una, isang estudyante na may makapangyarihang Phantom Familiar ang sumubok na atakihin ang boss, ngunit ang kanyang familiar ay agad na napahiya. Sumunod, isa pang estudyante na may kahangahangang kakayahan ang tumawag ng libu-libong lugar mula sa langit at nagpaulan sa kanila sa tagsibol, ngunit ang unggoy ay natalo silang lahat, na ginawa itong isang palabas sa circo habang kahangahangang pinagsasama-sama nito ang mga mapanganib na blades para sa mga aura point. Pagkatapos, si Soseki, na mahimalang bumalik mula sa kanyang huling pakikipagsapalaran, ay naghanda ng isang napakalaking pag-atake ng fireball upang sirain ang unggoy, ngunit nauwi sa isa pang ekspedisyon. Matapos ang isang walang katapusang serye ng mga estudyante na pinausukan ng Phantom, isang makapangyarihang koponan na kilala bilang Beach Angels ang nagpakita, umaasang makakagawa ng pagbabago. Dahil pareho silang may hilig sa tubig kasama ang kanilang pagtutulungan, nagawa nilang manalo ng sandali bago ibigay sa kanila ang kanilang mga pambihirang gamit sa isang malaking pagkatalo. Matapos silang lutuin sa labanan, sinimulan ng Phantom Boss na saktan ang mga kawawang estudyante, na ikinatroma ng lahat. Di nagtagal, nagpa siya si May na subukan ang mga Phantom. Paglabas niya, lubos na nabighani ang mga Phantom sa kanyang nakamamanghang hitsura. Dahil alam niyang ang pagpasok sa dominyo ng Phantom ay magbibigay sa kanila ng kalamangan, sinubukan ni May na iwasan ang tubig habang papalapit sa kanila, ngunit nadala siya sa kanyang layunin kaya hindi niya napansin na isa sa mga unggoy ang naglagay ng balat ng saging sa ilalim ng kanyang paa. Pagkatapos ay nawalan siya ng balanse at nahulog sa tubig. Bilang resulta, naubos ang kanyang buong enerhiya at hindi iyon sapat. Patuloy pa rin siyang sinasaktan ng unggoy habang ang lahat ay nakamasid ng may kawalan ng pag-asa. Sinubukan ni Harrow na tumulong sa pamamagitan ng pagtawag kay March Osias, ngunit nabigo siya nito dahil sa takot nito sa tubig. Gayun din, sinubukan ni Kuromi na tumulong sa pamamagitan ng pagpapadala kay Albrecht sa bukal, ngunit nauwi lamang ito sa pagkabasa matapos sumipsip ng sobrang tubig. Nang subukan ni Quito ang kanyang pag-atake, ganap na pinoprotektahan ng tubig ang mga unggoy. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay dahil sa sobrang init. Kalaunan, habang nag-iisip, napagpasyahan ni Harrow at ng kanyang mga kaibigan na para magkaroon ng pagkakataon laban sa Phantom, kailangan nilang makahanap ng paraan upang palihim na maabutan ito bago pa sila nito mapansin. Ang pinakamagandang ideya na kanilang naisip ay ang pagbibihis kina Harrow at may bilang isang kabayo. Sa una, tila gagana ang kanilang plano habang nalalapit na sila sa kalagitnaan ng spring, ngunit naging kakaiba ang mga bagay-bagay nang biglang umakyat sa kanila ang mas maliliit na unggoy. Kalaunan ay nasira ang kanilang kublihan. Nang makilala si May bilang ang pinakamainit mula kanina, muling nilabag siya ng Phantom habang kinakaladkad siya ni Harrow patungo sa ligtas na lugar. Nang makita kung paano hindi maaaring palihim na pumuslit sa Phantom, nagpa siya ang pangkat na subukang akitin ito upang may guhit ni Harrow ang buong katawan nito. Una, lumabas si Reyna na nakasuot ng kanyang swimsuit, sinusubukang akitin ang unggoy. Sa loob ng 1 minuto, tila maayos ang lahat, ngunit nang malapit ng makaahon ang unggoy sa tubig, nawalan ito ng interes at bumalik. Sumunod, sinubukan ni Kuromi na gamitin ang sandatang nakuha niya mula sa kanyang mundo ng pantasya upang pabagsakin ang Phantom, ngunit nauwi lamang sa trauma mula sa nilalang. Sinubukan din ni Quito na akitin ang nilalang, ngunit hindi rin ito nagtapos ng maayos para sa kanya. Dahil naubusan ng mga ideya, bigla na lamang naalala ni Harrow ang isang kawili-wiling katotohanan tungkol sa kung paano karaniwang kumakain ng pulang keso ang mga babaeng unggoy tuwing sila ay nakikipagsesyon. Dahil si May lamang ang paulit-ulit na ipinakita ng Phantom na interesado, hinikayat niya itong tulungan siya sa kanyang plano. Si May, na traumatiko pa rin mula sa kanyang mga nakaraang pakikipagtagpo sa Phantom, ay tahasang tumanggi,
ngunit tiniyak sa kanya ni Haru na ang kanyang misyon ay akitin lamang ang unggoy at ay zezelyuhan niya ito bago pa ito magkaroon ng pagkakataong labagin muli siya. Pagkatapos ay atubili siyang sumang-ayon na tumulong sa plano. Tulad ng napag-usapan, pininturahan ni Haru ng pula ang kanyang mga pisngi at inilabas siya upang akitin ang unggoy. Sa sandaling makita ng unggoy ang kanyang mga pisngi, nabighani ito nang lumabas ito sa spring sa unang pagkakataon para lang makuha siya. Sa proseso, natisod si Mai sa isang lata ng pintura, na nagparumi sa sketchbook ni Haru, na sum-iris sa buong plano. Dahil sa desperado na tuparin ang kanyang pangako kay Mai, nagpasya siyang gamitin ang kanyang trump card, na lagi niyang iniingatan para sa perpektong sandali. Sa pagkagulat ng lahat, si Haru, ang mahinang MC, ay gumamit ng isang espesyal na pamamaraan na tinatawag na Abermelon's Finger at tinawag si Cat-Ulo, isang makapangyarihang pugita na bumaba sa daigdig noong unang panahon. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap na pinunasan ni Cat-Ulo ang sahig gamit ang Phantom. Bilang resulta, nahuli ito ng grupo. Habang sinusubukan nilang tapusin ito ng tuluyan, napansin nila ang Phantom Boss at ang mga tauhan nito na lumuluha, kaya't sila ay naging mausisa. Pagkatapos ay tumingin si Ruro para sa impormasyon at nalaman ang dahilan. Tila, kamakailan lamang ay iniwan ang Phantom Boss, kaya sinusubukan lamang nitong tulungan ang sugatang puso nito sa hot spring. Nang malaman ang tungkol sa kwento, biglang sumulpat si Miss Himeno, na nagsasabing mayroon siyang solusyon sa kanilang problema. Sa isang iglap, binihisan niya si Haru ng isang costume na unggoy na may pulang pancake, at nakakagulat, nagustuhan ito ng Boss Monkey. Parang, hindi pa sapat iyon. Pagkatapos ay ginawa niyang nobya si Haru at ipinakasal ito sa unggoy bago pa man niya mapagtanto ang nangyayari. Isang hapon, habang may mga extracurricular activities sa paaralan, isang estudyanteng nagngangalang Ayomi ang lumapit kay Haru at sa mga kaibigan nito. Nagpakita siya ng isang maikling script na isinulat niya sa kanila, na nakikiusap na umarte sila kasama niya sa isang paparating na drama competition. Sinubukan ni Haru at ng iba pa na tanggihan ang alok, ngunit nagpumilit si Ayomi, na nakikiusap na siya lang ang miyembro ng drama club at hindi niya kayang iakto ang buong script ng mag-isa. Kalaunan, pumayag silang tulungan siya. Nang tumungo sila sa lumang gusali ng drama club para sa mga rehearsal, hindi maalis ni Quito ang pakiramdam na may phantom sa malapit, kaya nanatili siyang alerto. Tinulungan siya ni Ruro na kumalma, kinukumbinsi siya na kung mayroon mang malapit na phantom, dapat ay isa itong hindi nakakapinsalang uri na tunay na may hilig sa sining ng teatro. Pagkatapos ay nagpasya siyang sumama hanggang sa malaman niya kung anong uri ng phantom ito. Bigla na lang, lumipat si Ayomi sa grupo at sinimulan silang kontrolin, pinipilit ang lahat sa kani-kanilang mga papel. Naging mahigpit siya kaya halos hindi niya sila binibigyan ng pahinga sa mga sesyon. Pagkatapos ng mga ensayo habang pauwi na silang lahat ng gabing iyon, humingi siya ng paumanhin sa pagiging masyadong mahigpit sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang drama club ay natalo sa preliminaries sa loob ng 10 magkakasunod na taon ngayon, at kaya naman palagi siyang naiinis pagdating sa teatro. Pagkatapos ay tiniyak sa kanya ng iba pang miyembro ng grupo na siguradong makakagawa sila ng pagbabago sa pagkakataong ito. Kinabukasan, ginamit ni Haru at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang impluwensya upang magdala ng ilang karagdagang estudyante upang tumulong sa mga background effect, at talagang pinahahalagahan sila para dito. Pagkatapos ay sinimulan nila ang matinding pag-eensayo bago ang kompetisyon habang pinag-aaralan ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat isa. Sa araw ng kompetisyon, kinakabahang pinanood ng koponan ang iba't ibang club habang nagpapalitan sa paglalahad ng kanilang mga pyesa. Kalaunan, dumating na ang kanilang pagkakataon, kaya lahat ay nasa posisyon na tulad ng kanilang pag-eensayo. Ilang minuto pa lamang sa kanilang sesyon, sina Haru at Reina, na nagpanggap na mga gumagala na samurai, ay nakatagpo ni Ayomi, na nakadamit bilang isang demonyo. Habang ginagawa nila ang script, ang hindi inaasahang pangyayari ay nangyari nang si Ayomi ay biglang nag-transform bilang isang tunay na demonyo. Dahil sa gulat, nag-atubili sila sandali, ngunit kalaunan ay nagpasya na ituloy ang script. Magkasama nilang natalo ang demonyo, na kalaunan ay nag-transform muli bilang si Ayomi. Nang makita ang kakaibang pagganap, ang hurado at ang iba pang mga manunood ay nabigla, ngunit nagpasya silang maghintay hanggang sa matapos bago gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon.
Samantala, sa entablado, humingi ng tawad si Ayumi sa iba pang mga miyembro ng koponan dahil sa hindi pagsasabi sa kanila ng katotohanan sa buong panahong ito. Isiniwalat niya na siya ay isang phantom na ipinanganak mula sa pagkatalo at pagkabigo ng drama club sa mga nakaraang taon. Nagbalat kayo siya bilang isang normal na miyembro ng drama club at minanipula ang kanilang mga alaala upang hindi nila siya makilala dahil naniniwala siyang ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay tatakutin sila. Matapos aminin at ipahayag ang kanyang tunay na pagkahilig sa teatro, taos-pusong humingi ng tawad si Ayumi sa grupo sa entablado at hiniling na tapusin na siya. Ngunit laking gulat niya nang hawakan nila ang kanyang kamay at hiniling na ituloy na lang ang palabas dahil masyado silang nagsikap para makarating dito. Pagkatapos ay naging emosyonal siya nang yakapin nila siya sandali. Nakalimutan ng grupo na nasa entablado sila, ngunit agad silang naalala ng palakpakan ng mga manunood na itinuring ang buong palabas bilang bahagi ng dula. Pagkatapos ay bumalik ang grupo sa set habang ginagampanan nila ang natitirang bahagi ng script ayon sa kanilang inensayo. Nang malapit nang sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng mga samurai, namagitan si Haru bilang isang iginagalang na figure upang ibunyag ang tunay na pakana ng demonyo. Pagkatapos ay nagtulungan silang lahat upang labanan ang masamang demonyo. Muling nag-transform si Ayumi bilang isang demonyo, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang-iba ang pakiramdam. Ang buong entablado ay naging isang abalang bayan na may mga taga-nayon na nag-oorganisa ng kanilang mga araw. Dinukot niya si Mai, isang mahalagang karakter sa kwento, at umatras, na pumipilit sa iba na habulin siya. Napilitan ang koponan na magbuklod at magtulungan upang mahanap sila sa abalang bayan. Kalaunan, natagpuan nila sila sa isang malayong gusali, ngunit biglang inatake ng ilang mapanganib na mukhang halimaw na anino, na pumipilit sa mga miyembro ng koponan na lumaban para sa kanilang buhay. Samantala, habang dinadala ng demonyo si Mai sa isang tabing ilog, kumalas si Mai sa pagkakahawak nito at biglang inatake ito, na ikinagulat nito. Ang iba pang miyembro ng koponan ay sumama sa kanya sa lalong madaling panahon at nag-atake sa demonyo, natalo ito agad. Sa sandaling matalo nila ang demonyo, bumalik sa normal ang entablado, at pinalakpakan sila ng mga manunood na hindi pa nila naranasan noon. Pagkalipas ng ilang linggo, matapos makuha ng drama club ang trofeo, tinipon ni Ayumi ang buong crew at sinimulan silang sanayin para sa isa pang kompetisyon, na ikinalungkot nila na hindi nila siya tinatakan noong nagkaroon sila ng pagkakataon. Isang umaga habang naghahanda si Haru para sa paaralan, labis siyang nadala habang hinahanap ang kanyang kurbata kaya't natapakan niya si Ruro na payapang nakahiga sa sahig. Dahil sa inis, nag-alburuto si Ruro sa kanyang mukha, ngunit natambon niya ito gamit ang isang iglap. Kalaunan, natagpuan niya ang kurbata at umalis papuntang paaralan habang si Ruro ay nagmukmak sa sarili. Nang araw na iyon, habang si Ruro ay nagrereklamo sa sarili sa parke, nilapitan siya ng isang kakaibang babae na nagpakilala bilang ang mabait na mangkukulam na phantom. Tila, naglibot siya upang ipagkaloob ang mga kahilingan sa mga phantom na nangangailangan nito. Nang marinig ang kanyang kasunduan, agad na naghinala si Ruro habang iniisip niya kung ano ang hihingi ng mangkukulam bilang kapalit. Nang humingi siya ng huli, sa kanyang pagkagulat, ipinahayag ng mangkukulam na walang mga kahihinatnan dahil iyon lamang ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Dahil sa tuwa, tinanggap ni Ruro ang alok at nais na maging tao. Pagkatapos ay binigyan siya ng mangkukulam ng ilang mga kondisyon. Una, kung siya ay magiging tao, mawawalan siya ng kakayahang lumipad. Pangalawa, kung may makaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang kahilingan ay mababaligtad at babalik siya sa normal. Matapos itong pag-isipan ng malalim, pumayag si Ruro sa kondisyon, ngunit umaasa siyang hindi siya maaamoy ni Quito gamit ang kanyang matalas na pandama. Pagkatapos ay nagpatuloy ang mangkukulam sa isang kahilingan, na ginawang isang kaakit-akit na estudyante si Ruro bago nawala. Nang araw na iyon, nag-enroll si Ruro sa klase ni Haru bilang isang bagong estudyante. Nang hilingin sa kanya na magpakilala, alam niyang ang pagsasabi ng kanyang tunay na pangalan ay magbubunyag sa kanyang sarili, kaya tinawag na lang niya ang kanyang sarili na Natsuno. Pagkatapos ay umupo siya sa isang bakanteng upuan sa tabi ni Haru. Nasa sabik sa ideyang makakatanggap ng klase katabi ni Haru, sinubukan ni Ruro na lumipad papunta sa kanya, ngunit nawalan siya ng aura points nang madapa siya sa harap ng buong klase. Nang makarating siya sa kanyang upuan, itinuro ng isa sa mga lalaki kay Haru na medyo kamukha niya si Ruro,
ngunit pinutol siya ni Haru. Sinabing pangarap lang ni Ruro na maging isang babae tulad ni Natsuno. Tahimik na nagalit si Ruro at ilang minuto pa lang sa klase, nagsimulang makatulog si Ruro, kaya sinubukan niyang humingi ng paumanhin para maglakad-lakad, ngunit pinigilan siya ni Haru, ipinaliwanag na hindi ganoon ang nangyayari. Sa susunod na oras, sinabi ni Haru sa kanya na magpapalit sila ng silid-aralan. Habang sinusubukan niyang akayin siya sa susunod na lokasyon, muling nakalimutan ni Ruro na tao na siya ngayon at sinubukang lumipad palabas ng bintana. Pagkatapos ay natambo siya sa isang puno, na talagang nag-alala sa lahat. Sa mga extracurricular na aktibidad, karamihan sa kanyang mga kaklase ay sinusubukang imbitahan si Ruro sa kanilang mga club, kaya napilitan siyang subukan ang kanyang mga kakayahan. Ngunit kalaunan ay naging malinaw na ang tanging bagay na mayroon siyang talento ay ang mahusay na pagganap sa anumang ginagawa niya. Dahil sa kanyang magandang pribilehiyo, pinatawad siya ng lahat, na nagkukunwaring hindi siya halos naging isang sandatang nuklear na naglalayong sirain ang buong paaralan. Matapos mabaigo ng husto sa lahat ng mga aktibidad na inaalok sa kanya ng kanyang mga kaklase, nagpa siya si Ruro na sundan si Haru sa kanyang club. Nang makita kung paano wala siyang anumang espesyal na kakayahan, nag-alangan si Haru na dalhin siya, ngunit kalaunan ay pumayag. Nang dalhin siya sa club room, ang iba pang mga babae ay nagtanong tungkol sa kanyang dating paaralan, kaya napilitan si Ruro na gumawa ng isang panakip na kwento agad. Nagsabi siya ng isang malinaw na kasinungalingan tungkol sa kung paano pumanaw ang parehong mga magulang bago siya ipinanganak. Nang ituro ni Haru ang kanyang pagkakamali, agad niyang muling binuo ang kanyang kwento, na parang pinabayaan siya noong bata pa at napilitang dumaan sa kahirapan. Laking gulat niya ng lahat, kasama na si Quito, ay pinaniwalaan ang kwento. Humingi sila ng paumanhin sa paghihirap na kanyang tiniis at tiniyak sa kanya na maaari siyang sumama sa kanila kahit kailan niya gusto. Inimbitahan nila siya sa isang pagdiriwang ng paputok pagkatapos ng klase at pumayag si Ruro na sumama sa kanila dahil lagi niyang inaabangan ang kaganapan. Habang papunta sa pagdiriwang, nagtanong ang iba pang mga babae tungkol kay Ruro at ikinwento sa kanila ni Haru ang tungkol sa insidenteng nangyari noong umaga. Pagkatapos ay inihaw nila siya ng husto, tinawag siyang pag-aaksaya ng espasyo ng tao, na nagbigay kay Ruro ng kaunting kagalakan sa loob. Samantala, habang lumilipad ang mangkukulam, nakakita siya ng isang malungkot na phantom ng paputok, kaya nagpa siya siyang pagbigyan din ang isang kahilingan nito. Sa panahon ng pagdiriwang, pagkatapos maglakad-lakad ng ilang sandali, nagsimulang sumakit ang mga paa ni Ruro. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang pagiging isang tao ay maaaring mas mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Napansin ni Haru ang mga pasa na nagpapakita sa kanyang mga paa. Kaya, kumuha siya ng mga bendahe at inilagay ang mga ito sa kanyang mga paa. Habang nilalagay niya ang mga bendahe, tinanong siya ni Ruro tungkol kay Ruro, sinusubukang alamin kung ano talaga ang iniisip nito tungkol sa kanya. Lingid sa kaalaman niya na siya ang kasalukuyang kinakausap niya, ipinaliwanag ni Haru na siya ang nakakainis niyang phantom, na labis niyang minahal. Ikinwento niya rito kung paano niya aksidenteng nasaktan ang babae habang papunta sa paaralan at kung paano rin niya balak na makabawi sa kanya sa pamamagitan ng pagbili ng paborito nitong inumin. Nang marinig niya itong pinag-uusapan siya sa ganoong paraan, labis na natuwa si Ruro nang mapagtanto niya na maaaring masyado siyang naging malupit sa kanya. Bigla, nagpakita ang phantom ng paputok mula sa kung saan at nagsimulang takutin ang buong lugar, na nagdulot ng takot sa mga tao. Sinubukan ni Quito na gamitin ang kanyang kakayahan upang sirain ito, ngunit pinigilan siya ng iba, na sinasabing sisibog lamang ito, na makakasakit sa daan-daang tao. Sinubukan ni Reyna na kainin ito, ngunit pinigilan siya ni May na sabihin sa kanya na kalaunan ay haantong ito sa matinding sakit ng tiyan dahil sisibog ito sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang atakihin mismo ang phantom, ngunit madali nitong naiwasan ang kanyang atake gamit ang kalamangan nito sa hangin. Sinubukan din itong pabagsakin ni Kuromi, ngunit tila hindi kilala sa paglipad ang mga teddy bear. Pagkatapos ay dumating si Haru at nagpas siyang subukang selyuhan ito, ngunit hinawakan siya ng phantom at dinala siya pataas sa kalangitan habang papalapit sa pagsabog. Pagkatapos ay hinarap ni Ruro ang mangkukulam, na nagpahayag na ang tanging paraan upang mapigilan ang mapaminsalang phantom ay ang tanggalin ang kwintas na ibinigay niya rito.
Dahil sa kawalan ng mga pagpipilian, ibinunyag ni Ruro ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mga babae, kaya't bumalik siya sa normal, na ikinagulat nila. Naabutan niya ang Phantom at sinubukang alisin ang kwintas, ngunit hindi niya nagawa. Dahil sa desperasyon, kinumbinsi niya ang Phantom na pakawalan si Harrow, at kinuha siya bilang kapalit. Sa kabila ng pagtutol ni Harrow dito, pumayag ang Phantom. Pagkatapos ay dinala nito si Ruro pataas sa kalangitan habang ito ay sumasabog. Habang si Harrow ay nanlilisik ang kanyang mga mata, iniisip na nawala na niya ang kanyang tunay na kasama. Casual na sumulpat si Ruro sa tabi niya at sinimulan siyang kulitin tungkol dito. Pagkatapos ay inayos nila ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan habang ninanamnam nila ang natitirang bahagi ng pagdiriwang. Ilang araw na ang nakalipas, nagsaya ang team sa isang restaurant, at gaya ng dati, kumain si Reyna na parang ito na ang huling pagkain niya. Nang sinubukan niyang humingi ng tawad, ipinaalala sa kanya ng team na nakamit na niya ang gantimpala at ayos lang na gumastos paminsan-minsan. Doon nila narinig ang mga batang nasa restaurant na nagkakagulo. Kaya, tulad ng mga dati, binalikan nila ang mga alaala. Habang ang ilan sa kanila ay hayagang hindi maalala kung ano ang kanilang mga kabataan, si May ay hindi sigurado tungkol sa kanya. Nang gabing iyon, habang tinatapos ni Harrow ang paghihinang ng handheld device na kanyang pinagtatrabahuhan, sinubukan niyang hanapin ang driver disk at natagpuan ang kanyang sanaysay para sa unang baitang. Kaya binasa niya ito at nagpaalala ito ng mga alaala. Dahil doon, natulog siya, ngunit kinabukasan ng magising siya, bumalik siya sa pagiging isang cute na batang lalaki. Sa una, sinubukan niya ang maraming damit bago nakakita ng isa na kasing laki niya. Pagkatapos ay tumungo siya sa paaralan at pumunta sa kanyang klase kasama ang mga estudyanteng kasing laki niya, ngunit walang nakakilala sa kanya. Nalito siya at nakasalubong si Kuromi sa labas, kaya dinala siya ng guro para tumulong. Pagkatapos ay tiningnan ng guro ang rehistro ng klase at wala siyang nakitang batang lalaki na nagngangalang Harrow sa klaseng inaangkin niya. Habang nasa klase, pinagmasdan siya ni Kuromi ng mabuti. At nang makita niyang hawak nito ang bag ni Harrow, napagtanto niya ang nangyari. Kaya, dinala niya ito para makilala ang iba, na nagkumpirma na lumiit na si Harrow. Doon, binalot nila siya ng maraming tanong na nahihirapan ang utak niya na ay proseso isa-isa. Nang malaman nilang wala siyang maalala sa mga ito, sumabat si May sa pamamagitan ng pagpapakalma sa kanya. Nakita niya itong kakaiba ang cute, ngunit nagalit siya nang mapagtanto niya na pareho pa rin ang kanyang mga kilos at isa na siyang nerd simula pa noong bata pa siya. Nangako ang iba na iimbestigahan ang bagay na ito. Kaya, sinabihan ni Himeno si Harrow na pumunta muna sa kanyang kasalukuyang klase. Pagdating niya roon at nagpakilala, ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon sa lahat ng mga babae ay nahumaling sa kanyang riz, at pinalibutan nila siya na parang isang cute na laruan. Nang araw na iyon, pagkatapos ng eskwela, pumunta sila sa kanyang bahay upang maghanap ng mga pahiwatig sa likod ng kanyang pagbabalik sa dati, ngunit wala silang nakitang anumang phantom. Dahil alam nilang hindi nila maaaring iwan si Harrow ng mag-isa, or mas mabuti pa, kasama si Ruro, inalok ni May na tumira sa kanya, at labag sa loob niyang tinanggap. Habang pauwi, pumunta siya sa isang tindahan upang bumili ng damit para sa kanya, at napunta siya sa pagpili ng maraming libro at candy. Habang pauwi sila, nahihirapan siya sa malalaking dala na kanilang binili, at nagbigay si Harrow ng masasamang salita. Parang hindi pa sapat iyon, nang makapasok siya sa loob at makita kung gaano kagulo ang kanyang kwarto, sinigawan niya ito. Sa pagtatapos ng araw, inayos niya ang lugar at hiniling na sana ay siya na lang ang lumipat sa kanyang bahay. Habang lumilipas ang mga araw, nagpatuloy si May sa kanyang pang-araw-araw na gawain, at naapektuhan siya ng stress. Naaawa ang mga kaibigan niya sa kanya, nakikita kung gaano siya pagod sa lahat ng aspeto ng buhay sa pamamagitan lamang ng pagsisikap na tustusan si Harrow. Humingi pa nga ng tulong si May kay Himeno. Ngunit ang guro, na masyadong walang pera para makapagbigay ng sustento sa bata, ay nag-isip ng dahilan. Nang makita kung gaano nag-aalala ang mga babae para kay May, napagtanto ni Harrow na isa siyang pasanin at naaawa siya rito. Ilang oras pagkatapos ng klase, habang pauwi, nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro kasama ang kanyang mga magulang sa parke. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain ng hapunan at magpahinga, habang naghahanda na matulog sina Harrow at si May, nag-alok si Harrow na magtrabaho,
ngunit tinanggihan siya nito, ipinaalala sa kanya na walang kukuha ng batang lalaki na kasing edad niya, at minahal niya ito na parang isang ate at nahihiya siya at nasanay na rito. Nang matulog na siya, natakot siya sa mga alingaw ng kulog, kaya tinapik siya nito at inalok na suportahan siya dahil lagi niyang itinatago ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Nang marinig ito, isiniwalat ni Haru na lagi siyang nag-iisa dahil laging naglalakbay ang kanyang ama at iniwan ng kanyang ina ang kanyang pamilya mula pa noong bata pa siya. May kaugnayan si Mai sa kanya at ikinwento niya kung paano niya nakasama ang kanyang ina sa isang pagkakataon at ang matandang babae ay halos kapareho niya. Sa kagustuhang pasiglahin ang loob ni Haru, inalok ni Mai na isama siya sa paglalaro sa parke kinabukasan. Kiniliti niya si Haru at pumayag ito. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, nakipaglaro siya sa kanya sa parke at habang ginagawa ito, umabot sa limitasyon ang kanyang katawan. Pagkatapos magsaya ng ilang sandali, sinabi ni Haru sa kanya na gusto niyang manatili sa kanyang bahay. Bigla na lang, isang phantom ng buhangin ang nagpakita sa parke at nang subukang alisin ito ni Mai, siya ay natamba dahil sa pagod. Nag-aalala, tumakbo si Haru papunta sa kanya, hindi pinapansin ang kanyang payo na umalis. Ngunit sinampal siya ng Sandman, nadismaya siya dahil sa kawalan ng kapangyarihan. At habang pinapanood niya ang Sandman na sinusubukang durugan, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hiniling ni Haru na sana'y hindi na siya isang batang palabiro. Sa sandaling iyon, bumalik siya sa kanyang dating sarili, at ang pagbabagong anyo ay pamunit sa kanyang mga damit na parang si Hulk. Pagkatapos ay tinawag ni Haru si Kat-ulo, na nag-flush dito na parang isang gamit ng tissue. Nagmadali siyang pumunta kay Mai, at natarante siya nang makita niyang sobrang laki ng joystick nito. Nang gabing iyon sa kanyang bahay, napagtanto niyang nawala na niya ang lahat ng mga alaala ng ginawa niya noong kasama niya ito at nalungkot siya dahil hindi nila malalaman kung bakit siya lumiit. Pagkatapos ay inilabas ni Haru ang kanyang sulat noong bata pa siya at iniwan niya ito para asikasuhin ng iba. Kinuha ito ni Mai at habang binabasa niya ito, nalaman niya na ito ay isang sanaysay na ginawa niya tungkol sa kasiyahan sa paglalaro kasama ang kanyang mga magulang sa parke ngunit sa katotohanan ay nakita lamang niya itong nangyari sa ibang tao. Naawa siya sa kanya pagkatapos malaman ito, ngunit pagkatapos ay sumama sa iba sa silid kainan na tinutokso si Haru na sana ay mas bata pa siya. Lumipas ang oras at isang beses sa paaralan, nilabanan ng team ni Mai ang ilang phantom sa field at sa kanilang pagtutulungan, madali nilang napaslang at nasilyuhan ang mga ito. Pinalakpakan sila ng lahat at halos naghiyawan para kay Quito. Kalaunan sa cafeteria, habang sinusuri nila ang kanilang mga grado, nang makita nilang sila ang may pinakamataas na puntos sa phantom hunting, ipinaalala niya sa kanila na malapit na ang summer break at naghiyawan sila dahil alam nilang pupunta sila sa beach para sa camp. Kahit si Reyna ay nagsabi sa kanila na pinayagan siya ng kanyang mga magulang na sumama sa kanila at natutuwa sila na binibigyang pansin siya ng kanyang mga magulang. Si Quito, na matagal nang nagbibigay pansin sa handheld na ibinigay sa kanya ni Haru kanina, ay nagsabi sa kanila na ito ay isang communication device na ginagamit para ma-access ang mga server ng Alyashaki. Bago pa siya makapagpatuloy sa paksa, tinawag siya ng kanyang mga junior at humingi ng litrato, at nahihirapan siyang manatiling kalmado habang ginagawa ito. Pagkaalis nila, nagreklamo si Quito tungkol sa kung paano siya walang pahinga mula sa mga estudyante at nakatanggap ng maraming sulat mula sa kanila. Sa kabilang banda, napansin ni Haru na may ilang mga taong nagdurusa sa tagumpay at sana ay nasa sitwasyon siya ni Quito. Pagkatapos ng oras ng klase, habang pauwi ang tatlong estudyante mula sa ibang paaralan, pinag-usapan nila kung paano pumasok kamakailan sa kanilang lugar ang isang phantom at umaatake sa mga tao. Nang sandaling iyon, nakita nila ang isang babaeng may malilim na mukha na papalapit sa kanila at napagpasyahan nilang siya ang phantom na kanilang pinag-uusapan. Kaya, sinugod nila siya gamit ang kanilang mga espesyal na kapangyarihan, ngunit sinigawan niya sila at iniwan silang walang malay. Kinabukasan sa klase, ipinaalam ni Himeno sa mga estudyante ang tungkol sa insidente, sinabi sa kanila na ang phantom na umatake sa mga lalaki ay tinatawag na Enigma. Ipinaalam niya sa kanila na hindi nila alam ang pinagmulan ni Enigma, ngunit lahat ng kanyang mga biktima ay ninakaw ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Pagkatapos ay binalaan sila ni Himeno na maging maingat, palaging kumilos ng malaki, at kung sakaling makasalubong nila si Enigma, dapat silang tumakas. Nang araw na iyon,
Pagkatapos ng eskwela, nag-alala si Haru at ang kanyang mga tauhan tungkol kay Enigma dahil ang Alisiki at ang Phantom Agency ay walang kontrol sa sitwasyon. Bigla silang nakarinig ng sigaw, kaya nagmadali sina Mai at Quito sa parke. Bago sumama sa kanila, sinabihan ni Haru si Kuromi na manatili kasama si Reina. Pagdating doon, nakita nila si Enigma na nakikipaglaban sa huling mga Beach Angel Girls. Habang sinusubukan ng babae na balaan sila tungkol kay Enigma, nag-teleport si Enigma at nag-lock sila ng labi, na inuubos ang kanyang kakayahan gamit ang kanyang bibig. Mabilis na sumabak si Mai sa labanan at sa sandaling sinubukan sila ni Enigma na atakihin, pinaputukan siya ni Quito ng isang pag-atake. Mabilis na tinawag ni Haru si Katulo, na nagwisik ng isang alon ng tubig kay Enigma at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang libro upang selyuhan siya. Nang hindi sila binigyan ng oras para magdiwang, ang kanyang larawan ay naglaho sa libro. Itinuring ito ni Ruro bilang isang tagumpay, ngunit hindi mapakali si Haru tungkol dito. Kalaunan ay dinala ang mga Beach Angel Girls sa Alyashiki Hospital upang masuri, ngunit hindi na bumalik sa kanila ang kanilang mga kapangyarihan. Nag-ingat sina Haru at ang iba pa. Ngunit pagkalipas ng maraming araw at wala silang narinig na balita tungkol kay Enigma, nagpasya silang i-enjoy ang kanilang bakasyon sa tag-init. Sa panahong iyon, nakatanggap si Haru ng isang sorpresang tawag mula sa kanyang ina na humihiling sa kanila na magkita. Kaya, pumunta siya sa parke para makita siya. Sinubukan ng ina na lumapit sa kanya, ngunit umakto siyang malamig at malayo. At pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit bigla niyang gustong bumalik sa buhay niya. Sinabi sa kanya ng babae kung paano niya ito palaging iniisip at gustong gumugol ng oras kasama siya, ngunit hindi niya ito pinaniwalaan. Nang makitang hindi siya hinahanap, umalis siya. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang alaala ng kanyang pag-alis, kaya binago niya ang kanyang tindig at tinawag siya bago tumakbo upang salubungin siya. Doon, pinatawad niya ito sa pag-iwan sa kanya at umiyak ito. Dahil doon, nagkaayos sila at namuhay siya kasama niya tulad ng dati. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula silang magbuklod muli, ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Ruro tungkol dito at iminungkahi pa nga na ang ina ni Haru ay isang phantom, ngunit itinanggi ito ni Haru dahil naaalala nito ang mga nakaraang alaala nito. Pagkalipas ng halos isang linggo, nagalit ang kanyang mga kasamahan sa kanya dahil sa pagpapabeya at pagpuksa sa mga phantom. Ngunit pagkatapos ay dumating si Ruro at ipinaalam sa kanila kung paano niya ginugugol ang oras kasama ang kanyang ina. Nang sandaling iyon, nakita ng mga babae si Haru at ang kanyang ina na lumalabas ng isang shopping mall. Habang pinupuri ng iba ang inang babae ni Haru sa pagiging maganda, nakaramdam si Quito ng kakaibang aura mula sa kanya. Kaya, sinabi niya ito sa mga babae. Dahil ang aura ay naiiba sa isang phantom, iminungkahi ni Mai na kontakan nila si Hameno bago bisitahin si Haru. Pagkalipas ng ilang oras, dumaan sila sa bahay ni Haru, at mainit silang tinanggap ng kanyang ina. Habang kumakain, kinaibigan niya silang lahat at pagkatapos ay tinanong si Haru kung sino sa kanila ang gusto niya. Natigilan ng binata sa takot at habang sinusubukan niyang pigilan ang sarili, namula ang mga babae, naalala ang matatamis na panahong ginugol nila kasama ito. Pagkatapos ay nakita ni Mai ang isang identity card sa bulsa ng ina ni Haru at naalala niyang nagmensahe ito kay Hameno, kaya lumabas siya para kausapin ito. Isiniwalat niya na ang ina ni Haru ay nawawala ng ilang linggo at ang taong malamang kasama nila ay hindi siya, kundi isang phantom. Nag-isip-isip si Mai at napagtanto na malamang na nakuha ni Enigma ang ina ni Haru bago niya hinanap si Haru. Nang lumingon si Mai, nakita niya si Enigma na nakatayo sa likuran niya at inatake siya ni Enigma at sinubukang itaboy siya. Dumating si Haru at ang iba pa at nalaman nila ang katotohanan. Kaya, inatake siya ng mga babae, ngunit nakita ni Enigma si Haru at binigyan siya ng basang kapangyarihan, na ninakaw ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos noon, iniwan niya ang ina ni Haru at sinabi sa mga babae na gagamitin niya ng maayos ang kanyang mga kapangyarihan. Dahil doon, lumipad siya palayo bago nawala. Habang nagmamadali ang iba papunta sa pamilyang gumuho at sinubukang dalhin sila sa ospital, nakita ni Mai si Ruro na bumagsak at nagtaka kung naabot na ba siya ni Enigma. Pagkalipas ng ilang araw sa ospital ng Alyashiki, nalaman nila na hindi pa nagigising ang ina ni Haru at ito ay resulta ng pag-agaw ni Enigma sa kanyang isip at memorya.
Habang iniisip nila kung gagaling pa ba siya kapag naselyuhan na si Enigma, inalok ng nurse na sabihin sa kanila ang anumang nalaman niya tungkol sa kondisyon. Habang palabas ng ospital, nalaman nila na inaatake ni Enigma ang ilang tao kamakailan, at naawa sila kay Harrow, na muling nakasama ang kanyang ina. Pinanood nila siyang magkunwari kahit na nawala na ang kanyang mga kapangyarihan at umaasang may magagawa sila para pasayahin siya. Habang palabas si Harrow, isang lalaki ang nakasalubong sa kanya at nagpakilala bilang amain ni Harrow. Sandaling nakipag-usap siya kay Harrow sa labas at ibinahagi kung paano nakatitig ang nanay ni Harrow sa isang partikular na libro. Kaya, ibinigay niya ito kay Harrow. At nang buksan ito ni Harrow, nakita niya ang isang litrato ng kanyang ina. Bago umalis, sinabi ng lalaki kay Harrow na matagal na siyang gustong makita ng kanyang ina, ngunit puno ito ng pagkakasala. Pagkatapos ay bumalik si Harrow sa kanyang mga kaibigan, at nang tiyakin niya sa kanila na maayos siya, sinunggaban siya ni May at tinukso bago sinabing dapat silang umuwi para makita si Ruro. Pag-uwi, nagulat sila nang kumilos si Ruro ng kakaiba at mahiyain, at napansin nila kung paano siya kumikilos na parang si Harrow. Kaya, nagtaka ang mga babae kung naapektuhan ba siya nang ninakaw ni Enigma ang mga kakayahan ni Harrow. Habang nahihirapan si Ruro na maghanda ng barley tea para sa kanila, sinubukan ni Quito na hanapin si Enigma, ngunit hindi ito umusad. Matapos humingi ng tulong sa kanyang kumpanya, bumalik siya sa bahay ni Harrow at sinigawan ito para ayusin ang communication device. Sinabi ni Quito sa kanya na plano niyang gamitin ito para ihak ang Alyasiki at subaybayan ang mga galaw ni Enigma. Pagkatapos ay ibinalita ni Harrow sa kanya na sinubukan na nito ngunit tila hindi ito maayos. Ngunit iminungkahi ni Kuromi na subukan ito ni Albrecht dahil minsan nang naayos ng oso ang computer ng kanyang ama. Tumutol si Harrow, ngunit nang ipakita nila ito kay Albrecht, pumasok sa sona ang teddy bear at madaling naayos ang communication device at nahak ang server, na winasak ang bawat ego ni Harrow bilang isang nerd. Habang binabasa ni Quito ang mga file, nalaman nila na si Enigma ay isang artificial na pinahusay na phantom na nilikha ng Alyasiki pagkatapos nilang saliksikin ang mga espesyal na kakayahan ng mga estudyante. Ang kumpanya ay nagdurugtong ng mga gene ng tao sa mga nahuling phantom, pinahuhusay ang mga phantom upang magamit ang mga ito para sa mga espesyal na kaso tulad ng mababang gastos sa paggawa, pagdeploy ng militar at bilang mga sundalong gawa ng tao at mga paksa sa pagsubok sa parmasyutiko. Habang isinasagawa ng kumpanya ang mga naturang eksperimento, si Enigma ay lumakas ng hindi mapigilan at nagrebelde ito. Kasalukuyan, tumungo si Enigma sa Alyasiki Research Hospital upang maghanap ng impormasyon. Kaya, nagmadali sila roon at nakita ang kaguluhan na nangyayari habang sinusubukan ng mga gwardya na labanan siya. Pagkatapos ay nag-alok si Harrow na pumunta ng mag-isa, ngunit hindi sumang-ayon ang mga babae. At habang pinagalitan nila siya dahil dito, dumaan si Himeno at kinuha sila. Habang papunta sila sa pasilidad, isiniwalat ni Himeno na ngayong taglay na ni Enigma ang kakayahang magpatawag ni Harrow, gusto niya ang impormasyon tungkol sa iba pang mga phantom upang may patawag niya sila at magamit sila upang mangibabaw sa sangkatauhan. Pagdating nila sa ospital, sinabihan ng mga babae si Harrow na huwag isugal ang kanyang buhay sa pagharap kay Enigma, ngunit maniwala sa kanila. Nagsimula si Enigma sa pagrereklamo na parang isang pangkaraniwang kontrabida tungkol sa kung paano kahit na nilikha siya ng mga tao, nalampasan niya ang parehong mga tao at mga phantom. Sinubukan ng mga babae na pigilan siya sa pamamagitan ng paghamon sa kanya, ngunit madali niyang na-offset ang kanilang mga kapangyarihan at itinapon ang mga ito na parang mga manika na basahan. Nang hayagang ideklara ni Enigma na aalisin ang kanilang mga kapangyarihan, sumugod si Harrow sa kanya, ngunit iniwasan siya nito at nag-transform bilang ina nito, sinabing ibabagsak niya ito sa anyong iyon. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paggawa ng letigo at pagtatangkang hampasin siya. Ngunit nang makita niya si Ruro na lumilipad upang tanggapin ang pinsala, tumalon si Harrow upang protektahan siya at siya ay hinagupit. Nang makitang wala na silang ibang pagpipilian, sinabi ni Himeno kay Harrow na si Ruro ay isang phantom na ipinanganak mula sa pagpapakita ng kanyang pinipigil na malayang personalidad. Nang malaman ito, lumapit si Enigma upang agawin si Ruro, ngunit pinigilan siya ni May sa pamamagitan ng pagbato ng kamao sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan ni Himeno si Harrow na ilipat ang kakayahang nakaimbak sa loob ni Ruro sa kanya sa pamamagitan ng paghalik dito.
Nataranta sila ni Ruro, ngunit pagkatapos ay sinigawan sila ng mga babae na gawin ito. Nang makitang wala sa kanilang panig ang oras, naghalikan ang dalawa, ngunit pagkatapos ay pinaputukan sila ni Enigma ng kanyang electric whip. Laking gulat niya, lumabas si Haru na hindi nasaktan habang kumikinang sa isang aura. Agad siyang sumulat ng mga summon ng spell, at ginawa rin niya ito upang ipatawag ang mga phantom. Habang ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng parehong kakayahan tulad niya, itinuwid siya ni Haru sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na ang mga tao, hindi tulad ng mga phantom, ay may puwang para lumago. Dahil doon, tinawag niya sina Catulo at March Osias. Sa pagkakataong ito, nagpakita ang mga nag-aalab na bersyon ng mga phantom. Habang nilipol ang kanyang mga phantom ni Enigma sa isang atake lamang, inutusan ni Haru ang mga babae na sumali sa pakikipaglaban kay Enigma. Nang makita ito, sinubukan ni Enigma na pigilan sila, ngunit natalo nila siya at ginawa siyang kristal ni Haru. Habang nagiging kristal siya, sinabi niya kay Haru na nasiyahan siya sa oras na ginugol niya kasama ito, at ganoon din ang sinabi nito sa kanya. Pagkatapos noon, inalis ni May ang mga kristal, at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang ipakita sa mga phantom na hindi naman ganoon kasama ang mga tao. Sumang-ayon silang lahat sa kanya, at bumalik si Ruro upang yakapin si Haru, na isiniwalat na bumalik na siya sa normal. Kalaunan, nang malaman nilang nagising na ang ina ni Haru, pinuntahan siya ni Haru, at humagulgol siya, dahil nakita niyang lumaki na ang kanyang anak. Iniabot niya sa kanya ang photobook at sinabi niya sa kanya na ito ang unang librong minahal niya. Nagbabalik ito ng mga alaala at nagsimulang umiyak si Haru habang inaamin na nami-miss niya ito. Nakinig sa kanila ang kanyang mga kasama mula sa pinto at natuwa si May na sa wakas ay muling nakasama ni Haru ang kanyang ina.